Nabilanggo ang lalaking ito sa pinakamasamang paraan, sa loob ng isang piitan na puno ng mga pinakanakakatakot na halimaw. Ang pangalan ng bata ay Dan. Miyembro siya ng baseball team. Nag-iisa si Dan, walang pagkain, walang labasan, at napapaligiran ng malalaking halimaw. Ang tanging dala niya ay isang simpleng bat, isang sandatang hindi seseryosohin ni Numan. Pero sa lugar na yon, mayroong mali. Natuklasan niya na hindi ordinaryo ang bat na yon. Isa itong maalamat na sandata. At sa gayon, naging henyo siya sa paggamit ng pamalo at winawasak ang mga halimaw. Sa isang templo, pinagmamasdan ng ating bida ang isang estatwa. Nagniningning ang kanyang mga mata habang siya'y nakangiti. Sakto namang may tumawag sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang monghe. Tinanong ng matanda kung papunta na ang binata sa kanyang laro, na kinumpirma naman niya at sinabing iyon na ang finals. Nakangiti, nagbiro ang matanda na kung matatalo siya, kailangan niyang maging isang monghe. Tinanong ng binata kung iyon ba daw ay isang uri ng pampalakas loob. Noon naman ay may tumawag sa binata. Nang lumingon ang binata, nakita natin ang isang batang babae na nagtanong kung aalis na ba siya. May mapanuksong ngiti, tinanong ng ating bida kung bakit ang aga niyang nagising. Pagkatapos ay sinabihan siyang ilahad ang kanyang kamay at binigyan siya ng keychain. Nagulat, tinanong ng binata kung ano yon. Naiinis, sumagot ang babae na kahit sinong tanga ay makikitang isa itong cute na plushie. Habang kinakabit ang keychain, tinanong ng binata kung sigurado ba siya roon. Humingi ng paumanhin ang babae, sinabing hindi siya magaling sa gawaing kamay. Pagkatapos noon, sinabi niya na isipin na lang niya ito bilang pampaswerte. Tinanong ng ating bida kung siya mismo ang gumawa nito na ikinamula ng dalaga. At may ngiti sa kanyang mukha, pinasalamatan niya ito, sinabing iingatan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay ginulo niya ang buhok ng babae, tinatanong kung ano ang pumasok sa isip nito para gawin yon. Doon niya ibinunyag na hindi pa niya nahuhugasan ang kanyang buhok. Nagkomento ang binata na mabubulok ang kanyang kamay sa lagay na ito, na naging dahilan para paluin siya ng babae. Nang kumalma na sila, tinawag siya ng monghe, binabati siya ng isang ligtas na paglalakbay. Sinabi ng ating binata na huwag mag-alala. Hinugot niya ang kanyang bat mula sa lupa at may malaking ngiti na sinabing mananalo siya at babalik agad. Tiyak natuto pa rin ng binata ang kanyang salita, pinanood siya ng matanda na umalis. Sa championship, dikit ang laban. Ang mananalong koponan ang magiging kampiyon ng high school. Nagtataka ang komentarista kung makakaahon na ba sa wakas ang Guangdong High School sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Pumupunta sa plate ang ating bida, si Kim Dan, ang pinakamahusay na prospect ng South Korea. Nagkatitigan silang dalawa at ibinato ang bola ng napakabilis. Sa malamig na tingin, perpektong tinamaan ni Dan ang bola, na ikinagulat ng pitcher na natigilan. Lumipad ang bola, na umabot sa isang bata sa mga manonood. Naghiyawan ang mga manonood sa kanyang ginawa. Habang tumatakbo ang ating bida sa mga base, tinanong ng announcer kung sino ang posibleng makakapigil sa binata nang matapos ang laro sa gabing iyon. Habang paakyat sa hagdan ng templo, naisip ni Dan na dahil nanalo sila, dapat ay binilhan man lang siya ng fried chicken. Sakto namang nasampal siya. Iyon ang babae kanina na nagtanong kung bakit siya nakayuko na parang suso. Tinawag niya itong pandak at inasar siya ng babae, sinabing kung sasaktan niya ito, isusumbong niya sa monghe. Nang makitang wala siyang magawa, tinanong ng binata kung naghugas na ba ito ng buhok, na ikinagalit niya ng husto. Nang kumalma na sila habang naglalakad, nabanggit ng babae na ipinalabas sa eskwelahan niya ang laro at sinabing napakagaling niya. Nagmayabang ang ating binata na ang isang tulad niya ay minsan lang sa isang buhay na dumarating sa Korea, na ikinahiya ng kanyang kapatid. Lumingon ito, sinabing lahat iyon ay dahil sa anting-anting na ibinigay niya. Nagkunwari ang binata na walang pakialam at sinabi niya na kung ganoon, hindi na siya bibigyan pa ulit. Masaya silang nagtalo kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Ngunit pagdating sa bahay, isang kakaibang eksena ang nadatnan ng ating bida. Walang buhay ang monghe at may isang kakaibang lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Ang babae, na hindi maintindihan kung bakit natigilan si Dan, ay lumapit. Nang maintindihan niya ang nangyayari, sumigaw ang babae na nakakuha ng atensyon ng lalaking nakapulang kapa. Natigilan ang ating bida, at sinubukan ng hindi kilalang lalaki na ipaliwanag na wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Dan habang iwinawasiwas ang kanyang bat sa lalaking umiwas. Sinabi ni Dan kay Yena na tumakbo at nagtanong ito kung anong gagawin niya, pero sinabi lang niya na umalis agad doon. Nag-aalangan, nagmadali siyang lumabas habang iniisip ni Dan kung sino ang lalaking ito at ano ang layunin niya sa pagpunta dito. Bukod dito, inisip ng binata kung ano ang nangyari sa monghe. Gayunpaman, habang mahigpit na hawak ang kanyang bat, napagdesisyonan niyang hindi ito ang oras para doon. Kailangan niya lang mag-focus sa kung ano ang dapat gawin. Dahil una sa lahat, kailangan niyang pabagsakin ang gagong nasa harap niya. Sa kanyang kaginhawaan, napansin niyang tila walang sandata ang lalaki. Sakto namang sinabi ng lalaki na gusto niyang magpaliwanag, pero wala na siyang gaanong oras. Habang may kumikinang na kristal sa kanyang mga kamay, nang hinayang siya na kailangang maging ganito. Nagulat si Dan at sumugod ang lalaki sa kanya ng napakabilis. Habang may idinidiin sa dibdib ng binata,
tinawag ng estranghero si Dan sa kanyang pangalan. Ipinakita ang kanyang mukha, sinabihan niya ang bata na hanapin si Inir. Nang makita ang mukha ng lalaki, nakita ni Dan na magkamukha sila ng estranghero. Sa sumunod na sandali, nagsimulang bumitak ang lupa, at nahulog ang ating bida sa kawalan habang iniaabot ng estranghero ang kanyang braso. Habang nahuhulog, napansin niyang hindi siya makapagsalita. At habang naaalala ang kanyang mga mahal sa buhay, nagsimulang maglaho ang kanyang kamalayan. Pagkagising, natagpuan niya ang sarili na kaharap ang isang bungo na tinitirhan ng 2 alupihan. Mabilis siyang umatras mula sa bungo. Nagtaka si Dan kung ano ang ginagawa ng isang kalansay doon. Hinawakan ng ilang itlog, nagtaka siya kung nasaan siya dahil ang naalala lang niya ay nahulog sa isang kakaibang lugar. Tiningnan ang kanyang hinahawakan, sa wakas ay napagtanto niya kung nasaan siya, sa gitna mismo ng isang pugad ng insekto. Sakto namang pumutok ang itlog na hawak niya, at lumabas ang isa sa mga nilalang mula sa inkubator. Tulad ng isang chain reaction, nagsimulang mapisa ang lahat ng itlog. Takot na takot, nagtaka si Dan kung ano ang nangyayari. Isa sa mga halimaw ang lumundag sa kanyang braso at kinagat siya, na nagdulot ng matinding sakit. Ibinato ng binata ang nilalang ngunit nagsimulang masunog ang kanyang naimpeksyong braso. Sinusubukang tumayo, nagtaka siya kung anong uri ng mga insekto ang mga ito. Sakto namang nakita niya na nahulog kasama niya ang kanyang bat. Nagmamadaling lumapit, nagawang kunin ito ni Dan. Pinatalsik niya ang isa sa mga halimaw at napagtantong hindi niya kayang labanan ang napakarami ng sabay-sabay. Kaya nagpasya siyang kailangan niyang makaalis doon. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin ang binata na tumatakbo palayo sa lugar. Nagtataka si Dan kung nasaan siya habang naghahanap ng lugar na masisilungan. Matapos tila makataka sa mga gagamba, nakarating siya sa isang malaking kuweba na puno ng tubig. Sakto namang papalapit na ang mga gagamba. At bilang huling paraan, tumalon siya sa tubig. Umatras ang mga gagamba mula sa likido at nakahinga ng maluwag si Dan. Gayunpaman, dahil hindi nagtatagal ang swerte, may umatake sa kanya. Mga linta pala yon. Naramdaman ang sakit, mabilis na umahon sa tubig ang ating bida at tinanggal ang mga ito. Napansin niyang may mga halimaw sa lahat ng dako at nagtaka siya kung anong uri ng lugar ito. Nagtaka si Dan kung ito pa rin ba ang mundong ginagalawan niya. Sakto namang may nahawakan siya at napagtanto niyang ito ang keychain na natanggap niya bilang regalo. Nagtaka ang binata kung ano ang ginagawa nito doon. Nalungkot siya, naalala ang monghe at si Jaina, at naisip kung ano ang gagawin niya kung sinaktan sila ng lalaki kanina. Pero nagpasya siyang huwag mag-isip ng masama at mag-focus muna sa pag-alis. Hirap na bumangon, inisip niyang tiyak may labasan at dapat niyang suriin muna ang paligid. Habang naglalakad siya sa kuweba, may bumagsak sa kanyang bat. Pagtingala niya, nakita niyang isa itong malagkit na likido mula sa gagamba. Muntik nang hindi na ilagan ng binata ang atake ng gagamba at naisip niya na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang tumakbo. Palingon-lingon, nakakita siya ng labasan at tumakbo na parabang nakasalalay dito ang kanyang buhay, na totoo naman. Hinabol ng gagamba, nagawa niyang makalusot sa siwang bago pa man siya maabutan nito, at sa gayon ay nakatakas. Sinubukan pa rin siyang tamaan ng halimaw gamit ang mga binti nito, ngunit hindi siya maabot. Desperado na si Dan, ngunit nang makitang hindi siya maabot, umatras ang gagamba. Nang mapagtantong sumuko na ang gagamba, tiningnan niya ang kanyang braso at nakitang sira na ito. Nang mapansing hindi niya maramdaman ang braso, naisip niya kung dahil ba ito sa mga insekto kanina. Nang malaman niyang nasa panganib ang kanyang buhay at wala nang silbi ang braso niya, kinabahan siya. Pero naisip niyang hindi siya maaaring manatiling nagtatago doon magpakailanman. Kaya naman, kailangan niyang humanap ng labasan. Sakto namang nakakita siya ng liwanag. Sa lugar na yon, napansin din niya ang anino ng isang tao. Lumapit siya sa liwanag para humingi ng tulong, pero nagulat siya sa kanyang nakita. At noon, nakita natin na isa pala itong kalansay na pinamamahayan ng isa sa mga insekto mula sa simula. Sumugod ang halimaw sinusubukang kagatin ang ating bida. Gayunpaman, halos hindi ito nailagan ng binata. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang kalansay, at napagtantong ang insektong kumagat sa braso niya ay isa palang parasito. Gayunpaman, habang iwinawasiwas ang kanyang bat, inisip niyang mamamatay din naman ito kung dudurugin niya. Pero sa kanyang pagkagulat, sa sandaling tumama ang bat sa halimaw, nabasag ito sa maraming piraso. At sa sumunod na sandali, umikot ang halimaw at kinagat ang kanyang balikat. Sumigaw si Dan habang itinutulak ito palayo gamit ang natira sa bat. Bumagsak sa lupa ang kalansay, ngunit mabilis itong bumangon at nagtungo sa binata. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit kinagat ng halimaw ang kanyang braso. Nakakita ang binata ng bato sa malapit at ipinalo ito sa parasito. Ibinato ang halimaw palayo, sumugod siya. Ilang beses niyang pingolpe ang kalansay. Ilang sandali pa, nakita natin ang parasitong durog sa lupa, at ang ating bida ay pagod na pagod. Sakto namang nakita natin ang mga paa ng paparating na mga halimaw. Walang buhay ang tingin sa kanyang mga mata, inangat ni Dan ang kanyang ulo. Pagkatapos, nakita natin ang iba't ibang parasito na may iba't ibang uri. Bumangon si Dan at nagpa siyang ayos lang. May baliw na tingin, sinabi niyang tatapusin niya ito hanggang sa huli. Sumusugod sa kumpol ng mga halimaw, sinuntok niya ang isang kalansay.
Kasabay nito, kinagat ng isa sa mga parasito ang kanyang binti. Mabilis na binaliwala ang sakit, siniko niya ang parasito. Walang oras mag-isip, isa sa mga halimaw ang lumundag sa kanya, at napatumba siya. Harap-harapan sa halimaw, itinapon ng binata ang parasito sa tabi. Nang bigla, may nagkomento na masaya ito. Tumingin siya sa paligid at nakita ang keychain kanina, lumulutang at nababalutan ng asul na apoy. Nagtaka si Dan kung nagsalita ba ang maliit na figura at kung tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Tinanong ng binata kung sino ito. Bilang tugon, tinanong ng nilalang kung bakit pa yon mahalaga ngayon gayong malapit na siyang mamatay. Pagkatapos ay sinabi nito sa binata na kunin siya dahil kung gagawin niya, mabubuhay siya. Habang sumusugod ang mga halimaw, umalinganggaw ang boses sa kanyang isipan. Kaya tumakbo siya patungo sa apoy. Lumundag siya at kinuha ito, at tinakpan siya ng apoy na nagpatalsik sa mga kalapit na halimaw. Pagkatapos ay nawala ang apoy, at naging isang baseball bat. Nagtataka siya kung ano ba ito. Sa lahat ng maaari niyang makuha, isang ordinaryong baseball bat pa ang napunta sa kanya. Sakto namang sumugod sa kanya ang isa sa mga parasito. Isang apoy ang nag-alab sa mga mata ni Dan, at madali niya itong hinati sa dalawa. Tuwang-tuwa, naramdaman ng binata ang umaapaw niyang kapangyarihan, at nagtaka kung dahil ba ito sa bat. Kahit hindi alam kung ano ito, alam niyang sa hawak niyang ito, makakaligtas siya. Nagtaka ang binata kung anong klaseng lugar ito, at kung ano ang bat na ito, ngunit napagtanto niyang wala na sa mga iyon ang mahalaga. May determinadong tingin, sinabi niyang ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay pagpira-pirasuhin silang lahat at mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin ang pagod na si Dan na napapalibutan ng maraming bangkay. Pagkatapos ay huminto siya para isipin kung ano ang bat na yon. Naramdaman niya ang umaapaw na kapangyarihan sa kanyang katawan at nagtaka kung mahika ba ito o isang bagay na katulad. Sa sandaling ito, ang bat ay muling naging apoy. Ang biglaang pangyayaring ito ay ikinagulat ni Dan. Hindi pinansin ang binata, sinimulan ng nilalang na kainin ang mga bangkay. Nasasaksihan ang eksena, nagtaka ang ating bida kung naghahalusinasyon ba siya. Pagkatapos nitong kumain, bumalik ang nilalang sa anyong bat. Bago pa man maproseso ng binata ang kanyang nakita, nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib. Habang nakahawak sa dibdib, nagtaka siya kung ano ang biglaang sakit na yon. Pagkatapos ay may napansin siyang kakaiba. Nawala ang sugat sa kanyang braso, at lahat ng maliliit na hiwa ay gumaling na. Bukod dito, kakaiba ang lakas na naramdaman niya, at tinanong kung kapangyarihan din ba ito ng bat. Gamit ang bagay na ito, iniisip niyang baka makaligtas siya dito. Gayunpaman, may napansin si Dan na isa pang problema. Sa sumunod na sandali, umalinganggaw sa kuweba ang kumakalam niyang sikmura. Gutom na gutom siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng mga kabute. Nagtaka ang binata kung baka delikado ang mga ito. Pero dahil sa kanyang sitwasyon, isinubo niya lang lahat, iniisip na mas mabuting mamatay sa lason kaysa sa gutom. Sa kanyang pagkagulat, masarap pala ang mga ito, at nagbunga ang kanyang sugal. Matapos mabawi ang kanyang lakas, nagsimula siyang seryosong maghanap ng mga gamit para mabuhay. Bagamat may mga halimaw na parang linta sa tubig, kahit papaano ay naiinom ito, kahit na nakakadiri. Hawak ang isa sa mga linta, iniisip niyang hindi nakakagulat kung magkakasakit siya anumang oras. Marahil dahil sa impluensya ng bat, maayos siyang nakakaligtas. Ang nakakapagod na pakikibaka ay nakakayanan dahil sa mahiwagang kapangyarihang ito. At sa gayon, nasasanay na siya sa buhay sa kuweba. Ang mga halimaw na walang tigil sa pagsugod sa kanya ay nagsilbing paalala na hindi ito ang mundong dati niyang ginagalawan. Napansin din niya na tila kinakain ng mga parasito ang mga shell ng ibang nilalang. Matitigas ang kanilang mga shell, ngunit mayroon silang mga mahihinang bahagi na madaling tamaan. Kaya hindi mahirap patayin sila salamat sa bat. Habang tinalo niya ang mga halimaw, lalamunin ng bat ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, kapag bumalik na ang sandata sa kanyang mga kamay, lalong lumalakas ang kanyang katawan at gumagaling lahat ng kanyang sugat. Kaya, nasanay siya sa lugar at nagkaroon ng kumpiyansa na makakaligtas siya hanggang sa araw na makaharap niya ang nilalang na iyon. Mayroong hindi mabilang na mga nakatagong panganib doon at naramdaman niyang ang pinakadelikado ay iyon, na sa kabutihang palad ay paminsan-minsan lang gumagala sa pugad. Naglibot si Dan sa kuweba, iniiwasan ito sa mahabang panahon, ngunit hindi pa rin makahanap ng labasan. Sa huli, napagpasyahan niya na ang labasan ay malapit sa pasukan kung saan naroon ang mga itlog. Ang problema ay kailangan niyang dumaan sa malaimpyernong lugar na iyon at kahit isang tabi pa ang ibang mga halimaw. Iniisip niya kung malalagpasan niya ang isang halimaw na iyon. Bukod pa rito, habang hawak ang keychain, naisip niya kung kahit makatakas man siya, makakabalik pa kaya siya sa kanyang pamilya o mananatili na lang siya sa impyernong ito magpakailanman, habang naaalala kung paano siya napunta roon. Iniisip niya kung sino ang lalaki kanina, yung kamukhang kamukha niya. Tapos naalala niya na sinabihan siya ng lalaki na may hanapin. Gayunpaman, iniisip ng bata na hindi makakatulong ang pag-iisip tungkol dito ngayon dahil sa ngayon, kailangan niyang makaalis doon. Pagdating sa inkubator, tiningnan ng ating bida ang kanyang paligid at napansin niyang wala ang higanteng halimaw. Isang malaking ginhawa ito dahil sa lahat ng kamalasan niya.
Bukod dito, napansin niyang hindi naman gaanong sensitibo ang mga insekto. Kahit medyo alanganin, iniisip niyang kaya niya ito. Pero, bigla siyang nakatapak ng buto, nabali ito at gumawa ng ingay, takot na takot sa maaaring mangyari kung narinig ito ng higanteng gagamba. Sa kanyang kaginhawaan, walang senyales ng halimaw. Nang sa wakas ay makarating siya sa kabilang panig, nagpaalam siya ng hindi lumilingon. Malapit sa isang sinag ng liwanag, nakakita ang bata ng ilang itlog, kapareho ng mga nasa inkubator. Napansin din niyang walang labasan at nagtataka kung ito ba ay dead end, ngunit sigurado si Dan na galing sa labas ang liwanag. Humakbang siya pasulong, sinusubukang mag-isip ng paraan para umakyat doon. Bigla, napagtanto niyang may natapakan siyang iba at nagulat. Tumingin ang bata sa gilid at nakita natin ang halimaw mula kanina. Walang oras mag-isip, tinamaan ng gagamba ang dibdib ni Dan gamit ang isa sa mga binti nito na nagpatalsik sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dan na pugad pala ito ng halimaw. Sumusugod sa bata, umuungal ang gagamba. Nagpakawala ito ng shockwave kay Dan. Tapos isang aura ang nagsimulang magmula sa mata ng bata, at nasugatan niya ang isa sa mga binti ng halimaw ng walang kahirap-hirap. Pagbangon, tinanong ng ating bida ang halimaw kung ano ang masasabi nito dahil iba na siya sa unang pagkikita nila. Umungal muli ang halimaw habang sumusugod sa bata. Habang umiiwas sa mga atake, iniisip ng ating bida na nakikita na niya ngayon ang mga galaw nito. Nasa ibang level na ang kanyang kinetic vision. Kumislap muli ang kanyang mga mata at tumama ang isang malakas na hampas sa binti ng halimaw na nagpatili dito. Matapos matamaan, hindi gumalaw ang gagamba, at napansin ni Dan na nagsisimula ng mabiyak ang binti nito. Napangiti siya dahil alam na niyang kaya niyang manalo. Sa sandaling iyon, umungal muli ang gagamba, ngunit sa kakaibang paraan. Nagulat, nagtaka si Dan kung ano yon. Sa paligid niya, gumuho ang lugar. At nakita natin na ang sigaw ay hindi dahil sa galit kundi pagtawag ng gagamba sa mga anak nito. Sinamaan ng tingin ni Dan ang nilalang at bumulong na isa lang itong murang galawan. Makalipas ang ilang sandali, pinapatumba ng bata isa-isa ang mga nilalang na sumusugod sa kanya. Pagod na siya at makikita ang ilang bangkay sa paligid niya. Tumingin sa mga halimaw sa harap niya, nagkomento siya na hindi ito matatapos sa ganitong paraan. Parang kisap mata may gumalaw na ikinagulat ng bata. At sa sumunod na sandali, makikita na lang natin ang ating bida na tinusok ng isa sa mga binti ng gagamba. Tumingin sa ibaba, nakita lang ni Dan ang gagamba na nakabuka ang bibig, handa na siyang gawing merienda. Binaliwala ang sakit, iwinasiwas ng ating bida ang kanyang bat, hinati sa dalawa ang binti na nakahawak sa kanya. Pero, patuloy ang pag-agos ng dugo at nagsimulang lumabo ang paningin ng ating bida sa harap ng halimaw. Naisip niya kung ito na ba ang kanyang katapusan. Pinikit ang kanyang mga mata, iniisip niyang imposible siyang manalo. Nagtataka si Dan kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagsasabing lumaban siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Jenna, na nagsabing huwag na huwag siyang susuko. Sinubukan niyang itanong kung paano siya napunta doon, pero pinutol niya ito, sinabing bumangon na siya ngayon. Balot sa asul na usok, sinabi ng dalaga na hinihintay nila siya ng monghe. Kaya naman, dapat siyang bumangon at lumaban. Ito ang nag-udyok sa ating bida. May matapang na tingin, hinawakan niya ang kanyang bat, at bumaha ang kanyang enerhiya sa buong kwarto. Isang maskara ng enerhiya ang nabuo sa kanyang mukha, habang bumubulong na sawa na siya sa mga insektong ito. Hinarap ng bata ang gagamba ng may determinasyon, at sumugod sila sa isa't isa. Sa isang galaw na parang ipo-ipo, winasak ni Dan ang gagamba sa isang iglap. Nawala ang enerhiya, at nagsimulang gumuho ang lugar na nagbukas ng daan palabas. Nakaharap sa labasan, nagtataka siya kung bakit bigla siyang lumakas. Nag-iba ng usapan, iniisip niyang sa wakas ay makakaalis na siya roon. Tiningnan niya ang kanyang bat na sinusubukang kumain muli. Kahit ilang beses niya itong makita, kakaiba pa rin ito sa kanya. Pagkatapos nito, dumaloy ang enerhiya sa katawan ni Dan. Dahil dito, naramdaman niya muli ang sakit na yon. Iniisip ng ating bida na maganda na gumagaling siya, pero hindi siya sanay na maramdaman ang sakit na yon tuwing nangyayari ito. Pagbangon, iniisip niyang may mas mahalaga pa. Ang kanyang kapangyarihan ay talagang kakaiba kumpara noong sinipsip niya ang ibang mga halimaw. Nagtataka siya kung lumalakas ba ang kanyang kapangyarihan depende sa kalaban. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pag-alis sa kuweba, sinabi niya na sa kabila ng lahat, sa kapangyarihang ito, dapat niyang mahanap ang kanyang daan. Ngunit pagtingin niya sa unahan, nagulat siyang makita ang sarili sa gitna ng isang disyerto. Iniisip ng bata na hindi perpekto ang disyerto, pero mas mabuti pa rin ito kaysa sa mamasa-masang kuweba. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin si Dan na bumagsak sa lupa, pagod na pagod. May bitak-bitak na labi at sobrang uhaw, inamin niyang nagkamali siya. Mas mapanglaw ang lugar na ito kaysa sa inaasahan niya. Dagdag pa, walang pagkain, ni tubig man lang. At ang tanging nakita niya ay mga kalansay ng halimaw na naglalakad-lakad. Ngayon, matapos lumaban ng husto para mabuhay, iniisip niyang mamamatay na lang siya sa gutom. Nakahiga sa lupa, walang magawa, nang hinayang siyang wala siyang nakitang kahit isang buhay na kaluluwa. Ang mga tanging bagay na kahawig ng tao ay mga halimaw.
Naisip ng bata kung posible bang naubos na ang sangkatauhan sa mundong ito. Pumikit ang kanyang mga mata hanggang sa makarinig siya ng boses ng tao na nagsabing natagpuan na siya. Sa sandaling iyon, minulat ng ating bida ang kanyang mga mata, at nakita niya ang isang maliit na batang babae na may mga tenga kasama ang isang lalaking kulay abo ang buhok na nagsasabing huwag siyang masyadong lumapit. Nakakrus ang mga braso, tiningnan ng dalaga si Dan ng may paghamak at tinanong kung pwede ba siyang tumigil sa pag-iyak. Mukhang isang batang uhugin, umiiyak ang bata habang sinasabing sila ang unang mga taong nakilala niya. At higit pa, naiintindihan niya sila. Tinanong ng lalaking kulay abo ang buhok kung gusto niyang mag-usap ng mahinahon habang nagpapahinga sila saglit. Ang maliit na babae naman ay nagtanong kung gusto ba talaga niyang magpahinga doon kahit malayo pa ang kanilang lalakbayin. Sinabi niya na siya ang natuwa nang makita niyang buhay ang bata at hindi nila pwedeng basta na lang siyang baliwalain at iwan doon. Nang makitang wala siyang magagawa, binigyan niya ito ng seryosong tingin. Tumingin sa abot-tanaw, pumayag siya at sinabing wala silang pagpipilian. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon sila sa paligid ng isang kalderong may nilulutong pagkain. Nakatitig sa kaldero, naisip ng ating bida kung gaano nakatagal mula noong huli siyang nakakita ng totoong pagkain. Napansin ang paraan ng pagtitig ng bata sa pagkain, sinabi ng Fox Girl na para siyang isang taong hindi kumain ng ilang araw. Naglalaway, ipinaliwanag ni Dan na 5 araw na siyang hindi kumakain. Nagulat, tinanong ng dalaga kung paano posibleng mabuhay ang isang tao ng ganoon katagal sa ganitong kondisyon. Ang lalaking kulay abo ang buhok naman ay tahimik lang na nanonood sa kanya. Sinabi ng ating bida na hindi siya sigurado pero baka dahil sinipsip niya ang ilang mga halimaw. Inuulit ang salitang absorption, sinabi ng lalaking nagmamasid lang na ito ay isang uri ng mahika na hindi pa niya narinig kailanman. Nang marinig ang salitang mahika, tinanong ni Dan kung totoong may mahika dito. Nalito sa mga sinabi ng bata, tinanong ng dalaga kung saang lupain siya nang galing at hindi niya yon alam. Nag-isip ang ating bida kung saan man lang siya magsisimulang magpaliwanag. Inabutan naman siya ng matanda ng isang mangkok ng sopas, sinasabing ikwento niya ng mahinahon ang kanyang istorya habang kumakain. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ng lalaki kung galing ba talaga siya sa ibang mundo at napunta lang dito pagkagising niya na kinumpirma naman ng binata. Pagkatapos, nagkomento ang matanda sa kanyang abilidad na lumakas sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga halimaw, sinasabing isa itong kakaibang kakayahan. Nag-iba ng usapan, tinanong ng babae kung bakit napakatahimik ng mga undead ngayong gabi. Ipinatong ang kanyang bat sa lupa, sinabi ng ating bida na dahil ito sa pinuksan niya silang lahat gamit ang kanyang bat. Nagtanong ang babae kung ano ang pinagsasasabi niya. Samantala, iniisip ng lalaki na nabubuhay muli ang mga undead sa gabi kahit ilang beses mo pa silang puksain. Gayunpaman, ang mga undead na sinabi ng binata na naabsorb niya ay hindi makita kahit gabi na. Nagtataka rin siya kung may kakaiba sa hugis ng sandatang iyon. Habang pinapanood silang dalawang mag-usap, bumuo siya ng isang teorya. Tumayo siya, pinasalamatan ang binata at sinabing salamat sa kanya, baka magkaroon siya ng mahimbing na tulog. Kung ganoon, tinanong niya kung gusto ni Dan na sumama sa kanila. Nagulat, tinanong ng babae kung anong ginagawa ng kaibigan niya. Gayunpaman, mahinahong hinintay ng lalaking nagngangalang Ares ang sagot ni Dan. Nagulat ang ating bida sa biglaang paanyaya at masayang tumanggap, sinabing isang karangalan ito. Napabuntong hininga ang babaeng Fox, hindi gaanong gusto ang ideya. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin siyang namimitas ng ilang cactus. Nilapitan siya ng ating bida, tinanong kung kinakain niya ang mga iyon, at nagkomentong napakatalino niya. Sinabi niyang halata naman iyon dahil kailangan mo ng ganitong kaalaman kung gusto mong tawirin ang disyerto. Mayroong parang tulalang ekspresyon si Dan sa kanyang mukha. Nang makita ito, tinanong ng babae kung ano ang tinititigan niya. Habang naglalakad, sinabi ni Dan na naaalala niya lang ang kanyang nakababatang kapatid, at hinampas siya ng babaeng Fox sabay sabing matanda na siya. At dahil doon, sumama na ang ating binata kina Chloe at Ares sa kanilang paglalakbay. At sa pakikipagsapalaran ito kasama sila, sigurado siyang may matututunan siya tungkol sa mundong ito. Si Chloe ang may responsibilidad na ipakilala sa kanya ang lahi ng mga Beastkin at ituro sa kanya ang kaalaman at sentido komon na kailangan para mabuhay. At sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Ares, nagsimula siyang matuto tungkol sa ekolohiya ng mga halimaw at mga diskarte sa pakikipaglaban. Sinabi nilang nandoon sila para talunin ang pinuno ng mga halimaw. At habang hindi pa alam ni Dan kung anong klaseng mga tao ang naninirahan sa mundong ito, sila lang ang itinuturing niyang mabubuti. Gabi na, nakatitig ng mabuti si Dan sa kanyang agimat sa loob ng kubo. Sakto namang may dumating na nagtatanong kung hindi ba siya makatulog. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita ng binata na si Ares pala yon. Pagkatapos ay ipinahayag ng binata na may bumabagabag sa kanya. Inilapag ang lampara sa lupa, tinanong ni Ares kung iniisip niya ba ang kanyang tahanan. Dahil doon, ibinunyag ng lalaki na siya rin ay mausisa. Dahil kahit matagal na siyang naninirahan sa mundong ito, ang binata ang unang taong nakilala niya na mula sa ibang mundo. Nagkomento si Dan na sa totoo lang ay medyo nakakainip na lugar iyon kumpara dito.
Pagkatapos ay sinabi ni Ares na kung ganoon ay isa sigurong napakaligtas na mundo iyon. Nang marinig ito, napangiti na lang si Dan, na pagtantong gaano kapayapa pala talaga ang mundong kanyang sinilangan. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, tinanong niya ang lalaki kung narinig na ba niya ang tungkol sa baseball, na itinanggi naman ni Ares. Kinabukasan, nakita natin sina Dan at Chlo na hinahabol ng isang malaking halimaw. Humarap ang ating bida sa halimaw at sinabihan si Chlo na mauna na. Sumigaw ang babae ng kanyang pangalan, nag-aalala, at kaharap na ang halimaw, sinabihan niya itong magmadali. Iwinasiwas ni Dan ang kanyang bat at pinukpok ang halimaw ng buong lakas. Gayunpaman, itinukod ng wyvern ang mga paa nito sa lupa, tinamaan ang ating binata ng mga kuko nito, at inihagis siya ng malayo sa pader. Nakita ang kalagayan ng kanyang kaibigan, sumigaw si Chlo. Nakahandusay ang binata at pag-angat niya ng kanyang ulo, ang halimaw lang napapalapit sa kanya ang kanyang nakikita. Sa nanginginig na tingin, inakala niyang katapusan na niya nang biglang bumagsak ang halimaw sa lupa. At nakita natin si Ares, may hawak na espada, na naglalabas ng isang aura. Tinanong niya kung ayos lang sila at tinanong naman ni Chlo kung bakit ang tagal niya. Lumingon kay Dan, tinanong niya kung nasaktan ito, kung saan sumagot siya na ayos lang siya at wala lang iyon. Sa sandaling iyon, ang bat ay nag-anyong mahika at nagsimulang lamunin ang bangkay. Nag-iwan ito kina Ares at Chlo na gulat na gulat. Gamit ang enerhiya ng halimaw, nagsimulang gumaling si Dan. Tuwang-tuwa, tinanong ni Chlo kung iyon ba ang sinasabi niyang absorption, na kinumpirma naman ng binata. Napansin ng ating bida na nawawala ang katawan at kapangyarihang mahika ng halimaw, na walang iniiwang bakas. Sa isang seryosong tingin, tinawag ni Ares si Dan. Lumingon ang binata, at ibinunyag ng lalaki na may gusto siyang ipagawa sa kanya. Nakuha nito ang atensyon ni Dan at Chlo. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin si Chlo na nagtatanong kung wala na ba siya sa sarili. Lumingon si Ares kay Dan habang tinatanong ni Chlo kung bakit inutusan ng lalaki ang binata na tugisin ang lich. Sinabi niyang para na ring ipinadala ang binata sa kanyang kamatayan, at tinanong niya kung bakit hindi na lang niya mismo puksain ang lich gaya ng plano. Nakayuko ang ulo, sinabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala at kung ayaw ng binata, hindi niya ito pipilitin. Sumigaw ang babae na huwag siyang maging katawa-tawa dahil imposibleng malaman ng binata ang antas ng kapangyarihan ng isang lich. Sa sandaling iyon, sa kanilang pagkagulat, sinabi ng ating bida na susubukan niya. Nakasandal sa kanyang bat, tinanong ng binata kung saan siya dapat magsimula. Makalipas ang ilang panahon, si Dan, na narinig ang balita, ay nagtanong kung anong kumpirmasyon ang tinutukoy ni Ares. Kapansin-pansin ang katahimikan sa lugar. Nagtanong si Chlo kung anong klaseng bigla ang kumpirmasyon nito. Sakto namang nagtanong si Ares kung hindi ba sinabi ni Chlo na hindi gaanong alam ni Dan ang tungkol sa sarili niyang mga kakayahan. Sinabi ni Dan na totoo iyon. Dahil doon, sinabi ni Ares na bago harapin ng binata ang lich, kailangan niyang malaman pa ang tungkol sa kaya niyang gawin, kung paano gumagana ang kanyang mga abilidad, at kung ano ang mga limitasyon nito. Naisip ng ating bida na magandang punto yon. Mausisa rin siya kung ano na ang kayang gawin ng bat mula sa minahan. Kaya nagtanong si Dan kung saan sila magsisimula. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin ang binata na nakaluhod sa harap ng bat. Sa isang naguguluhang tingin, tinanong niya kung ano ito. Ipinaliwanag ni Chlo na sinusukat nila ang kanyang mana. Nagtanong si Dan kung mayroon din siyang mana. Nagkomento ang babae na dapat mayroon siya dahil lahat ay may mana. Sinabi ni Ares na magsisimula sila sa pamamagitan ng masusing pagtingin sa kanya na baka magbunyag kung ano ang nangyayari sa kakaibang sandata at sa kanyang mana. Ang ating bida, namumula, ay nagtanong kung kailangan ba dito mismo at ngayon na sinagot ni Ares na hindi naman eksakto. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng binata, ipinaliwanag niya, ito lang ang gagawin niya. Hiniling niya na hayaan lang niyang dumaloy ang kanyang mana. Ipinikit ni Ares ang kanyang mga mata, sumisid sa pinagmumulan ng mana ng binata. Humarap siya sa nilalang ng bat at nagtaka kung ano ang bagay na yon. Isang presyon ang tumulak sa lalaki, na nagulat, binitawan ang balikat ni Dan, at humiwalay sa mana ng binata. Napansin kung gaano ito kabilis, tinanong ng binata kung tapos na ba siya, at nagtanong kung may nalaman ba siya. Tumingin sa kanyang palad, kinakabahang sinabi ng lalaki na, sa kasamaang palad, wala siyang naintindihan. Sumagot si Dan na sayang naman. Iniisip ni Ares na mahirap itong iklasipika bilang normal na mana. Para bang may halimaw na nakatira sa loob ng binata. Sa isang seryosong tingin, iniisip niya na ang antas ng pagtanggi na naramdaman niya mula sa mana ay tumutukoy sa isang bagay na napakadelikado. Kalaunan, nakita natin ang isang kalansay na naglalakad-lakad. Bigla nitong iginalaw ang ulo nito sa gilid. At sa eksaktong sandaling iyon, tinamaan ito ng sapul sa mukha ng isang bato mula sa ating bida na nagpatumba dito sa lupa. Medyo matagal na rin simula nang mapunta si Dan sa mundong ito. Hindi niya alam ang eksaktong bilang, pero alam niyang mga 3 buwan na yon. Nag-isip ang binata kung gaano karaming halimaw na ang naabsorb niya sa lahat ng panahong iyon. Ang kanyang katawan ay higit pa sa anumang matatawag na normal na tao. Nasa isang lugar sila na puno ng mga hindi kilalang halimaw. Bigla na lang may tumawag kay Dan. Si Chlo pala, tinatawag siyang kumain.
Sa kabila ng lahat, iniisip niyang ang mga kasama niya ang dahilan kung bakit siya nakatiis. Pagkatapos kumain, umiti si Dan at sumigaw na ang sarap ng pagkain. Sabi ni Chloe wala namang espesyal doon. Kaya tinanong ng binata kung pwede niyang asahan ang hapunan, at sinabi niyang may sorpresa para sa kanya. Habang pinapanood ang eksena, naisip ni Ares na magaling sa bata ang binata. Tapos tinanong niya kung kamusta si Dan na ikinalito ng binata. Tapos napagtanto niyang tungkol sa mana control ang sinasabi ng lalaki. Sinabi ng binata na sa totoo lang, hindi maganda ang takbo dahil wala siyang maramdaman. At nagkomento siya na baka wala lang siyang talento para dito. Naisip ni Ares na tulad ng hinala niya, hindi mage type si Dan katulad niya. Sinabi niya sa binata na huwag masiraan ng loob. Dahil sa itsura nito, nasa ilalim na ng epekto ng mana ang katawan niya, at tinanong ni Dan kung totoo ba yon. Sabi ng lalaki na kung ipagpapatuloy niya, balang araw ay makakaya na niyang kontrolin ang mana. Sabi ni Dan, kung makokontrol niya ang mana, lalakas siya ng husto at tinanong kung magiging kapaki-pakinabang ba siya sa laban nila sa Lich. Dahil doon, tinitigan siya ng mga kasama niya at sinabing hindi siya mananalo kung direktang lalabanan ang halimaw. Dahil dito, lalo lang nalito ang binata. Kaya ipinaliwanag ni Ares na mukha lang siyang malakas sa unang tingin pero wala pa siya sa level para labanan ang Lich. Kaya, ang tanging trabaho niya ay i-absorb ang katawan pagkatapos nilang patayin ito. Sabi ng ating bida na naintindihan niya, at sinabi ni Ares na huwag na itong isipin pa dahil para rin ito sa kaligtasan niya. Tumayo siya at sinabing makakarating sila sa kanilang destinasyon sa loob ng ilang araw, kaya dapat siyang magpahinga habang kaya pa. Ngumiti si Dan bilang pagsangayon. Pansamantala, naglakad sila sa umaga. Pagsapit ng gabi, lumaban sila at kumain. At kapag kaya, natutulog sila. Makalipas ang ilang sandali, nakita nating biglang napaupo si Chloe sa lupa. Sinabi ng babae na pagod na siya. Ngumiti si Ares at sinabing malapit na sila, at sinabihan siyang kumapit lang. Dahil pagkalagpas nila sa kanyon na yon, makikita na nila ang pasukan ng libingan. Kinuha ng ating bida ang bag ng babae, sinabing oras na para umalis, at sumang-ayon si Chloe. Sa wakas, nakalagpas sila sa kanyon. Tila medyo nabagabag si Chloe sa nakita, at kinumpirma ni Ares na ito na nga ang libingan. Pagbaba nila sa hagdan, nakarating sila sa pasukan. Sabi ni Dan, mas malinis ang lugar kaysa inaasahan, at sabi ni Chloe, dahil doon ay mas lalo siyang kinakabahan. Nagbabala ang lalaki na huwag silang magpapakampante dahil asahan na ang mga sorpresa dito. Nang marinig ito, tinanong niya kung posibleng biglang may lumitaw na multo. Lumingon siya at nagkomento na sa mga pelikula, ito raw ang pagkakataon na may lumilitaw sa likod niya. Ngunit, sa kasamaang palad, may multo nga doon na nagsabing, nahuli mo ako. Sumigaw si Dan na parang bata. Bago pa makapagsalita ang kaluluwa, pinalo na ito ng binata gamit ang kanyang bat. Habang nawawala ang multo, sinabi ng ating bida na tinakot siya nito. Habang naglalakad, tinanong ni Ares kung kaya na niyang pumalo ng multo, at sumagot ang binata na ang mahalaga ay determinasyon. Nag-iba ng usapan, tinanong ni Dan si Ares kung anong klaseng halimaw ang isang Lich. Pagkatapos mag-isip sandali, ipinaliwanag ng lalaki na ang Lich ay isang pinuno sa mundo ng mga patay. Bukod dito, responsable ito sa pagbuhay at pag-utos sa hindi mabilang na undead dito. Bigla na lang, isang undead na nilalang sa malapit ang sumigaw nang makita sila. At kung mabawi ng Lich ang kapangyarihan nito, mamumuno ito ng isang hukbo para sirain ang mundo, kaya dapat nila itong talunin. Pero kahit patay nila ito, bubuhayin ito muli ng mahika sa loob ng ilang daang taon. Binanggit niya na nang makita niya ang kayang gawin ni Dan, naisip niyang kung kaya niyang i-absorb ang mga undead at tuluyang burahin ang mga ito, magagawa rin niya iyon sa kanilang pinuno. Nagulat si Dan at sinabing kung ganoon, hindi na dapat ito maging mahirap. Gayunpaman, nag-isip siya kung gagana ba ang bat ayon sa plano. Tutal, hindi naman ito na-absorb ang bawat isang halimaw. At saka, hindi niya talaga alam kung paano ito gumagana. Habang sinasabi ng binata na sigurado siyang magiging maayos ang lahat, tiningnan siya ng kanyang mga kasama, na takot na takot. Sumigaw si Chloe para sa kanya, sinasabing maghintay siya. Hindi niya lubos maintindihan at ang tanging nakikita natin ay isang liwanag. Lumingon si Dan para subukang intindihin ang nangyayari. At ang tanging nakikita niya ay si Ares na nag-aalalang sinasabihan siyang umalis agad doon. Sa sandaling iyon, makikita natin na nakatayo si Dan sa gitna ng isang umaandar na magic circle. Bago pa maintindihan ng binata ang sitwasyon niya, na-teleport siya palayo sa isang iglap. Nang makitang nawala ang binata sa kanyang harapan, itinayo ni Ares ang kanyang mga paa, binali ang isang buto sa gitna, at sumugod ng mabilis habang hawak si Chloe. Siya naman, nagtanong kung bakit napakabilis niya at kung anong nangyari kay Dan. Habang tahimik na tumatakbo, nagdasal ang lalaki na sana ay umabot siya sa tamang oras sa isang lugar sa libingan. Nakikita natin si Dan na nagigising na lito, nagtataka tungkol sa liwanag kanina. Tumingin siya sa paligid, nagtataka kung nasaan siya. Ngunit nang tumingin siya sa harapan, napansin niya ang isang napakalaking pinto. Nahinuha ng binata na ang Lich na pinag-uusapan nila ay malamang nasa likod ng pinto na iyon.
Habang ibinababa ang kanyang backpack, naisip niyang buti na lang at hindi ito isang bitag na pupunit sa kanyang mga braso. Bumuntong hininga siya, naisip na dapat siyang manatiling kalmado at hintayin si Mr. Ares. Tapos nakita natin ang bungo ng isang kalansay na nahiwalay sa katawan nito. Si Ares pala yon, pinapatumba sila isa-isa habang nagmamadali sa mga pasilyo ng libingan. Tinanong ulit ni Chloe kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ng lalaki na natapakan ni Dan ang isa sa mga teleportation circle ng Lich. Tapos tinanong niya kung saan siya ipinadala. Sumagot si Ares na kung tama ang hula niya, ipinadala ang binata sa silid ng Lich. Balik sa ating bida, nakikita natin siyang nakatayo sa harap ng pinuno ng mga halimaw. Ang Lich na may 4 na braso ay nakaupo sa kanyang trono. Nang makita ito, napansin ni Dan na tulog ito at naisip na hanggat hindi nagigising ang halimaw, magiging maayos siya. Takot na takot siya, pero wala na siya sa labas ng pinto. Nandito na siya mismo. Tumingin-tingin siya, iniisip na dapat manahimik siya para hindi makapag-trigger ng isa pang bitag. Bigla na lang, umilaw ulit ang kanyang bat. Nagtataka si Dan kung bakit bigla itong ginagawa iyon dahil hindi pa ito nangyari dati. Tapos, ang dating natutulog na Lich ay nagising. Naramdaman ito ni Dan at dahan-dahang lumingon. Tumayo ang pinuno ng mga halimaw. Nag-aalab ang aura nito. Napagtantong nagising niya ang halimaw, alam ng binata na lagot siya. Balik sa dalawa. Tinatanong ni Chloe kung ano ang tunog na iyon. Tapos napagtanto ni Ares na nagising na ang halimaw. Gumagapang sa sahig, napagtanto ng ating bida na napakalaki ng agwat ng lakas nila. Gamit ang dulo ng mga daliri, gumawa ang Lich ng isang maliit na bola ng enerhiya. Nagulat si Dan. At sa sumunod na sandali, nakita natin ang isang malaking pagsabog ng enerhiya na papunta sa kanya. Napagtanto niyang walang paraan para iwasan ito. Determinado, naisip niyang sa kasong ito, kailangan niya itong harapin ng direkta. Hinampas ng binata ang kanyang bat sa mahika, at sa matinding pagsisikap, nagawa niyang ibalik ito. Lumipad pabalik ang enerhiya sa halimaw na nagdulot ng pagsabog. Sa gitna ng usok, nakikita ng bata ang isang kalasad. Sa loob nito, hindi nasaktan ang undead na nilalang. Lalo itong ikinabahala ng bata dahil hindi man lang natamaan ang mismong halimaw. Iniisip niya kung paano matatalo ng sinuman ang isang bagay na tulad niyan. Nang inis, sinenyasan ng halimaw si Dan gamit ang isang daliri na lumapit. Pagkatapos ay nagsimulang mabuo ang mga mana tentacle na iginapos ang mga braso at binti ng bata. Dahil nakulong ang bata, nagsimulang magsalita ang halimaw na sinasabing may nararamdaman siyang kakaibang kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Paglapit kay Dan, tinanong ng Lich kung ang pinagmumulan ba ng kapangyarihang ito ay hindi ang kanyang puso. Itinaas ang kamay nito, sinabi nito na kung ganoon, bubuksan nito ang dibdib ng bata para hanapin ito. Tamang-tama noong gagawin na niya yon, tinamaan ang kamay niya ng isang tumpak na hiwa. Ikinagulat ito ni Dan at ng Lich. Si Ares pala yon, dumating sa bulwagan habang winawasiwas ang kanyang espada. Pinutol niya ang mga galamay na nakagapos kay Dan. Tinanong ng lalaki kung nasaktan ba ang bata at sinabihan siyang umatras dahil mula rito, siya na ang bahala. Nang walang sinasayang na oras, nagpakawala ang Lich ng ilang magic projectile sa espadang nakatayo lang at naghihintay ng tamang tiyempo. Sumabog ang mga projectile malapit sa lalaki at kumalat ang usok. Nag-aalala, tinawag ni Dan si Ares, ngunit mukhang nagulat ang Lich sa nakita nito. Mula sa usok, may nakita kaming nabubuong anino. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang pinuno ng mga undead. Pagkatapos ay nakita naming hindi nasaktan si Ares. Nahati sa dalawa, muling binuo ng Lich ang sarili na parang isang uri ng magma at sinabing sila ng espadang ay itinali ng isang hindi magandang kapalaran. Nanatiling tahimik ang espadang, seryoso ang mukha. Pagkatapos ay pinagdikit ng Lich ang mga kamay nito, bumuo ng bagong spell na inihagis nito pataas. Nagtanong si Dan kung ano yon. May malademonyong tingin, sinabi ng Lich na ito ang atake, katapusan ng mga bituin. At sa sandaling iyon, isang sinag ng enerhiya ang bumaba patungo kay Ares. Sinira ng atake ang malaking bahagi ng libingan. Gayunpaman, pagkahawi ng usok, nakita naming hindi nasaktan si Ares, nakatusok ang kanyang espada sa lupa. Lumilipad sa itaas, pinapanood sila ng pinuno ng mga undead mula sa himpapawid. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi nito na palaging mag-isang hinarap ng lalaki, pero ngayon ay may kasama siyang estranghero. Napansin nito na tila handa ang lalaki na burahin siya sa pagkakataong ito, ngunit sinabi nito na hindi lang si Ares ang may dalang regalo. At muling pinagdikit ang mga kamay nito, ginamit nito ang spell na Whisper of the Void. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng lahat sa kanilang paligid. Ang spell na ito ang naghiwalay sa kanila, na nag-iwan sa Lich at kay Ares na mag-isa. Nang mapansin nito, nabahala si Ares. Sinabi ng pinuno ng mga undead na inihanda nito ang espasyong ito, lalo na para sa kanya. Tinanong ni Ares kung ang plano ba nito ay isang-isahan na labanan. Sinabi ng nilalang na pwede yon, ngunit may inihanda itong iba bago yon. Inihayag nito na nakita nito ng maigi ang regalong dala ng lalaki, at sinabing tila nagdala si Ares ng isang punyal para tusukin ang puso nito, ngunit ang talim na iyon ay sa kanya rin tututok. Hindi makagalaw si Ares at iniisip na ito ay isang uri ng mental realm na hiwalay sa realidad.
Gayunpaman, mukhang hindi ito basta-basta masisira. Iniisip niya na karaniwan niyang mahahanap ang paraan para alisin ito, ngunit abutin ng matagal at malalagay sa panganib si Dan. Sa kanyang isipan, nagmamakaawa siyang magtiis si Dan. Sa parehong sandali, umalinggaw ang boses ng lich sa isipan ni Dan, sinasabing isuko ang lahat, isuko ang kanyang laman at kapangyarihan. At doon lumitaw ang nilalang mula sa bat, tinakpan ang buong lugar ng katawan nito, at tinanggihan ang alok. Hinarap ang lich, sinabi nitong ang basalyong ito ay kanya. Binuksan ang malaking bibig nito, sinabi nito ang tungkol sa napakalaking kapangahasan ng undead na hawakan ang ari-arian nito nang walang takot. Nang makita ito, tinanong ng pinuno ng mga patay kung ano ito. Pagbalik kay Ares, nakita nating nakawala na siya sa kontrol ng lich. Pagtingin sa paligid, nakita niyang nakatayo pa rin doon ang lich. Pagkatapos ay may boses na umalingaw sa isip ng lalaki. Boses iyon ng lich na tinatawag siyang bastardo, at hinihingi nitong malaman kung sino ang batang dinala niya. Tinitignan ang basag na hiya sa noo ng lich, iniisip ni Ares na oras na. Inihanda niya ang sarili at muling hinati sa gitna ang lich. Ang huling salita ng lich ay imposible ito. Habang nagiging abo ang pinuno ng mga undead, naririnig ni Ares ang isang taong sumisigaw sa sakit. Lumingon ang lalaki at napansin si Dan na mukhang nalilito. Itinaas ang kanyang ulo, tinanong ng bata kung ano yon. Muling umilaw ang kanyang bat. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na pumunta ang nilalang sa bangkay, dumaloy ang mana ng lich patungo dito. Napansin ni Ares na mana iyon ng halimaw. Isang lilang enerhiya ang bumalot sa ating bida. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Dan ng matinding sakit, mas malala pa kaysa sa mga nakaraang beses. Sumabog ang mana, itinulak ang lahat sa kanilang paligid, kabilang si Ares, na nagkomento sa napakaraming mana at nag-aalala sa mangyayari sa bata kung masisipsip niya lahat ito. Pagtapos ng pagsipsip, bumagsak si Dan sa lupa. Tumatakbo papunta sa bata, nagmamakaawa ang lalaki na magkamalay siya. Malapit sa bata, iniisip niya kung side effect ba ito ng pagsipsip sa isang lich. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalinggaw sa lugar na tumatawag kay Lord Asclepius. Nagulat si Ares at lumingon sa paligid. Tanging isang taong naka-high heels lang ang nakikita niya sa kanyang harapan. Habang walang malay, narinig muli ni Dan ang mga salita ng hindi kilalang lalaki na nagsasabing hanapin si Einer. Sa wakas ay nagising ang ating bida, umalinggaw ang kanyang sigaw sa buong silid. Napagtanto ni Dan na mag-isa siya. Hinahanap ng bata sina Chloe at Ares, ngunit hindi niya sila mahanap kahit saan at nagtataka kung saan nagpunta ang lahat. Napansin niya ang isang bag kasama ang isang sulat. Ang sulat, na pirmado ni Ares, ay nagsasabing salamat sa bata, natalo ang lich. At dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, kinailangan nilang mauna. Gayunpaman, dahil hindi mabasa ng ating bida ang wika ng mundong ito, hindi niya ito naintindihan. Sa huli, inisip ng bata na inabandona na siya. Balik sa nakaraang sandali, kaharap ni Ares ang babae. Tinanong niya kung ano ang ginagawa roon ng babaeng nagngangalang Aquinas. Pagkatapos ay ipinahayag ng babae na ipinapatawag siya ng kamahalan. Isinuksok ang kanyang espada, nagtanong ang lalaki kung bakit biglaan. Sabi ng babae, hindi ito sikreto at nagtanong kung kailan pa kinailangan ng kamahalan ng pahintulot para gawin ang kahit ano. Masama ang tingin ng lalaki sa babae. Gumawa siya ng isang portal spell at sinabing maririnig niya ang iba pang detalye sa palasyo. Sa kabalintunaan, sinabi niyang mukhang tapos na rin naman siya rito. Sakto namang may dumating na tumatawag kay Ares. Si Chloe pala yon, tinatanong kung okay lang si Dan at kung anong nangyari sa lich. At doon napansin ng babae ang isa pang babae at si Dan na nakahiga sa sahig. Tumatakbo siyang lumapit, nagmamakaawang gumising si Dan. Sinabi ni Ares kay Chloe na kumalma. Ipinaliwanag niya na ang pagkabigla sa pagsipsip sa lich ay maaaring magpanatili sa kanya na walang malay ng sandali, ngunit hindi naman nasa panganib ang kanyang buhay. Naghihintay, pinapanood lang ng babae ang lahat mula sa malayo. Tinitingnan ng bata, inisip ni Ares ang maraming bagay na bumabagabag sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya si Chloe, pinakiusapang maglagay ng pagkain at mapa sa isang bag at iwan ito kay Dan. Pinanood ni Aquinas ang lahat ng may malamig na tingin. Nagtataka siya kung tunay ngang nasipsip ng bata ang lich. May masamang ngiti, naisip niya sa sarili na nagsisimula ng maging interesante ang maliit na kwentong ito. Matapos tapusin ang mga paghahanda, sinabi ng lalaki na oras na. Lumapit sa babae, ibinulong niya na bibigyan niya ito ng babala. Sa seryosong tingin, sinabi niyang mas mabuting huwag na siyang magka-interes sa batang iyon. Idinagdag pa niya na kung gusto nitong humaba ang buhay, dapat iyon ang gawin nito. Ang babae naman ay ngumiti lang. Pumasok si Ares sa portal kasunod si Chloe. Ngumiti si Aquinas sa walang malay na si Dan. Bago umalis, sinabi niyang tatandaan niya ito habang nakatingin sa binata. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang ating bida na nagkokomento na ang ginawa nila sa kanya ay talagang masama. Inisip niya na kahit hindi sila matagal na naglakbay ng magkasama, sa isip niya, pamilya na sila. Sumigaw si Dan na iniwan pa rin nila siya doong mag-isa, kaya mukhang siya lang ang nakakaramdam ng ganoon. Bigla siyang tumigil at sinabing marahil ay mayroon silang mga dahilan. Hawak ang mapa, naalala ng binata ang sinabi ni Ares na tumulong siya sa lich, pero mayroon siyang pagdududa.
Tinitingnan ang kanyang kamay, inisip niyang hindi siya ganoon kalakas tulad ng inaasahan niya matapos itong i-absorb. Mukhang si Jim Carrey, sinabi niyang sa ganitong kaso, kunin na lang niya ang natitira. Tumatalon sa tuwa, sinabi ng binata na dahil natalo niya ang isang napakalakas na halimaw, dapat mayroong isang bagay na kapaki-pakinabang doon. Nakahanap siya ng ilang high-rank na gamit. Gayunpaman, lahat sila ay mukhang kakaiba. Kaya nagpa siya na lang siyang kalimutan ang mga ito, bago pa siya masumpa sa labas ng puntod, hawak ang mapa at kompas. Napansin ng binata na para sa isang taong laging gumagamit ng IA apps, medyo mahirap ito. Natuklasan ni Dan mula sa mapa na may isang nayon sa kanluran sa kabila ng kagubatan, at heto siya, nag-iisa na naman. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin ang binata na madaling tinalo ang isang kalansay. 3 buwan na ang nakalipas simula nang maghiwalay sila ni Ares at ng kanyang grupo, at mula noon ay mag-isa na niyang nilalakbay ang lupaing ito. Dahil sa kaalamang natutunan niya mula kina Ares at Chlo, nakalayo siya ng walang malaking problema. Inisip niyang napakalungkot ng paglalakbay na ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakaalis na siya sa disyerto. Pagkatapos ng isang taon, sa wakas ay nakakita na ulit siya ng sariwang damo at mga puno. Masaya, inisip niyang sa wakas ay nakahanap na siya ng magandang lugar na walang mga halimaw. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang pagyanig ang umalog sa lupa sa harap niya. Nakanguso, sinabi niyang halos perpekto na sana. Sa isang lugar sa kabubatan, nakikita natin ang isang taong tumatakbo sa isang putikan. Ito ay isang blonde na lalaki na tumatakbo sa takot nang biglang may bumagsak sa tabi niya na nagpatumba sa kanya. Nasa lupa, nagtaka ang lalaki kung ano ang ginagawa ng isang wyvern sa lugar na tulad nito. Inisip niyang katapusan na niya. Kahit si Robert, ang pinakamalakas sa grupo nila, ay nawala ng walang pagkakataong makapalag, at siya ay isang low rank lamang. Sa kanyang isipan, naalala ng lalaki na pumunta lang sila dito para manghuli ng mga goblin. Gayunpaman, habang papalapit ang wyvern sa kanya, pumikit na lang ang lalaki, tinatanggap ang kanyang katapusan. Sa sandaling iyon, isang babaeng beast ang namagitan, sinuntok ang nilalang sa mukha. Nagulat ang blonde na lalaki nang makita si Alyosha. Lumingon pabalik, tinanong ng babaeng beast kung bakit nakatayo lang siya roon, sinasabihan siyang tumakbo. Nag-aalala sa kanyang kaibigan, tinanong ng lalaki kung bumalik lang ba siya para maging pain para makatakas siya. Sinabi ng babae na sa panaginip lang niya hahayaang kunin niya ang lahat ng papuri. Naghinagpis sandali ang lalaki, pagkatapos ay mabilis siyang bumangon, nagtatanong kung mayroon siyang plano. Tinanong niya kung sa tingin ba niya ay patay na si Robert ngayon kung mayroon siyang plano. Humarap sa wyvern, sinabi niyang tatakbo na lang sila sa bilang ng 3 nang hindi lumilingon. Sumang-ayon ang blonde na lalaki, at nagsimulang magbilang si Alyosha. Ngunit sa sandaling iyon, inatake siya ng wyvern. Pagkatapos niyon, ang tanging nakita na lang namin ay ang kanyang tungkod na umiikot sa ere. Nasaksihan ng eksenang ito, sumigaw ang lalaki para kay Alyosha, na nakahandusay sa lupa. Bigla, may lumipad ng mabilis sa ibabaw ng balikat ng lalaki, tumama sa wyvern. Lumingon pabalik, inisip ng lalaki na walang saysay na bumalik din siya. Napansin niya ang kanyang kasama, si Celis, na takot na hawak ang isang pana. Humingi ng paumanhin ang babae, sinabing hindi niya kayang siya lang ang tumakas. Sumisigaw para kay Celis, sinabi ng lalaki na kailangan niyang lumayo. Sa sandaling iyon, narinig niya ang kalabog ng pagtalon ng wyvern. Habang nakatingin sa kanyang kaibigan, pakiusap ng lalaki sa isip na sana ay huwag itong mangyari. Nakabukas ang bibig, bumagsak ang halimaw kay Celis. Iniisip na dumating na ang kanyang oras, umiyak na lang ang babae, paralisado. Sa sandaling iyon, may humampas sa hayop, ibinagsak ang wyvern sa lupa. Nagulat ang lahat sa biglaang paglitaw. Ito ang ating bida na hawak ang kanyang bat. Matapos matalo ang dragon, yumuko ang mga bata, nagpapasalamat kay Dan sa kanyang tulong. Si Dan naman, sinabi lang na wala siyang ginawang pambihira. Hinawakan ang kamay ni Dan, sinabi ng blonde na lalaki na mali siya dahil iniligtas niya ang kanilang buhay. Ipinaliwanag niya na kung hindi tumulong si Dan, lahat sila ay namatay na at binanggit na sa kabutihang palad, hindi na sa panganib si Alyosha. Nagkomento ang lalaki na hindi pa rin madaling talunin ang isang wyvern na tulad niyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung baka isa siyang high-rank na hunter. Habang iniisip nila na si Dan ay maaaring gold o baka platinum rank pa, kinakabahan ang ating bida. Tanging katahimikan ang bumalot sa hangin. Pagkatapos ay binasag ito ng ating bida, tinanong kung ano raw iyon na nag-iwan sa lahat na walang masabi. Habang pasan ang babaeng beast sa kanyang likod, tinanong ng lalaki kung talagang sinabi ni Dan na galing siya sa ibang mundo. Medyo nahihiya, kinumpirma ng ating bida, sinabing naintindihan niya kung gaano kahirap paniwalaan. Sa kanyang gulat, hindi sumang-ayon ang lalaki, sinabing hindi siya makapaniwala na magsisinungaling ang kanilang tagapagligtas. Nagkomento ang babaeng nagngangalang Celis na hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay. Ngunit dahil mayroong teleportation magic, maaaring posible ito. Sinabi ng blonde na lalaki na tama ang kanyang kaibigan at walang nakakaalam ng lahat tungkol sa mundong ito. Dahil doon, kinumpirma ni Dan na hindi karaniwan ang mga kasong tulad niya. Lumingon, binanggit din ng lalaki na nagulat siya sa ginawa ni Dan kanina.
Tinutukoy niya ang entidad ng bat na biglang lumitaw para lamunin ang katawan ng halimaw. At pagkatapos nyon, ang halimaw ay naging isang pamalo na naglalabas ng kapangyarihang mahika. Kumikinang sa sigla ang kanyang mga mata, tinanong ng lalaki kung lahat ba ng tao sa mundo ni Dan ay may mga kakayahang tulad niya. Nag-isip sandali si Dan at tumango na lang, naisip na mas magiging madali sa ganoong paraan. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, inanunsyo ng blonde na lalaki na malapit na sila. Ipinahayag niya na ito ang pinakasilangang teritoryo ng kaharian ng Leminia na tinatawag na Shiltrock. Tumulo ang luha sa mukha ni Dan. Lumingon, tinanong ng lalaki kung hindi ba kasing ganda ng inaasahan niya ang lugar, habang pinupunasan ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ng ating bida na hindi iyon ang dahilan. Inihayag niya na matagal na panahon na pala simula nang makakita siya ng napakaraming tao. Sa isang tavern, walang sinayang na oras si Dan sa pagkain at pag-inom na parang wala ng bukas. Inisip niyang hindi niya kailanman inakala na ang kanyang unang legal na pag-inom ay sa ibang mundo pa. Naalala ng binata na sinabi ng iba na aalagaan lang nila ang kanilang kasama at babalik din. Sa isang munting flashback, sinabi ng blonde na lalaki na gagamutin nila si Alyosha at kukunin ang katawan ni Robert. Tense, sinabi ni Dan, kaya nawalan siya ng kakampi. Bumuntong hininga ang lalaki at inabutan siya ng isang supot ng barya. Nagkomento na hindi ito gaanong kalaki, ngunit hahanapin niya siya kung mananatili siya sa isang bahay tuluyan. Sa kasalukuyan, sigurado si Dan na darating din sila agad kung magpapahinga lang siya ng kaunti. Tumingin siya sa paligid, napansin na talagang ibang-iba itong mundo. Inisip ng binata na mas mabuting matulog muna bago ang lahat. Kinabukasan, nagising si Dan sa maliwanag na sikat mula sa kanyang bintana. Inisip niyang parang isang eternidad na mula noong huli siyang natulog sa isang kama. Hindi katakataka na nawalan siya ng malay ng ganoon. Narinig ni Dan na may kumakatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakita niya sina Celis at Alyosha. Bumaba sila at nasalubong ang binatang blonde na naghihintay sa kanila sa palapag sa ibaba. Nabanggit ng binatang blonde na gustong pasalamatan ni Alyosha si Dan ng personal. Nahihiya, sinabi ng babaeng beast na hindi raw ganoon. Gayunpaman, sinabi ng binata na masyado siyang nataranta kahapon at hindi nakapagpasalamat ng maayos kay Dan. Sinabi ng ating bida na wala yon. At salamat sa kanila, nakapagpahinga siya ng maayos. Kung ganoon, sinabi ng binata na magpapakilala siya ng maayos, ipinakilala ang sarili bilang si Alt, isang copper rank hunter mula sa Righteous Wanderers Party. Sinabi niya na ang katabi niya ay si Alyosha, isang miyembro ng kanyang party. Ang babaeng kulay lila naman ang buhok, iyon si Celis, isang miyembro ng rearguard ng grupo. Pagkatapos ng pagpapakilala, tinanong ng ating bida kung ano nga ba ang mga hunter at rank. Nang marinig ito, nagtaka ang babaeng beast. Nang mapansin ang reaksyon niya, inisip ni Dan na inaasahan na niya yon. Tutal, para lang kasing nagtanong kung ano ang 1+1. Nagkomento si Alt na bastos iyon dahil malamang ay walang masyadong alam ang lalaki tungkol sa lugar na ito. Ipinaliwanag niya na nanghuhuli ng mga halimaw ang mga hunter at tumatanggap ng iba't ibang uri ng request. Dagdag pa, kailangan mong magparehistro sa guild para magawa iyon. Sinabi rin ng binata na ang minimum na bilang ng tao para sa isang party ay 2, bagaman 4 ang pinakakaraniwan. Tungkol sa mga rank, ipinaliwanag ni Alt na mga level iyon na ibinibigay ng guild sa mga hunter. May 6 na uri mula Iron hanggang Mithril. Kahit na maaaring magkahalo ang mga rank sa isang party, pinapayagan lang silang tumanggap ng mga misyon batay sa pinakamababang rank ng grupo. Ang mga Iron at Copper rank hunter ay karaniwang nanghuhuli ng mga mababangis na hayop at maliliit na halimaw at tumatanggap din ng mga maliliit na trabaho. Ang mga Silver rank hunter ay mga veterano na nakatuon sa pangangaso ng mga halimaw, ngunit karamihan sa mga hunter ay tinatapos ang kanilang karera nang hindi man lang ito naaabot. Sa gold level, makikita mo ang mga elite na marahil ay may 3 o 4 na grupo bawat pangunahing sangay ng guild. Tungkol naman sa platinum level, sabi ng binata na narinig niyang wala pa itong 20 sa buong guild. Ang natitira na lang ay ang Mithril rank. Sabi ni Alt, ayon sa mga chismis, 10 pa lang ang nagkaroon nito sa buong kasaysayan ng kontinente. At kahit sa kanila, 3 lang ang aktibo sa ngayon. Sila ay literal na mga buhay na alamat. Dahil dito, napagtanto ng ating bida na talagang espesyal sina Ares at Chlo dahil platinum at gold rank sila. Ipinaliwanag ng binatang blonde na ang mga rank ay hindi lang sukatan ng lakas, kundi patunay din ng katayuan. Kaya naman, mataas ang presyo ng mga metal sa black market. At para makakuha nito, kailangan mong matugunan ang ilang mga requirement ng guild. Kahit na copper rank lang sila, sapat na yon para mabuhay. Sabi ni Dan na intindihan niya habang nararamdamang parang sasabog ang kanyang ulo. Dahil napag-usapan na rin lang, tinanong ni Alt kung gusto niyang sumali sa kanilang party. Nagulat ang ating bida. Sabi ni Alt ayaw niya itong pilitin, pero kulang sila ng isang miyembro at kailangan ni Dan ng pera. Nang marinig ito, napagtanto ni Dan na kailangan niya talagang kumita ng pera para mabuhay hanggang sa makabalik siya sa sarili niyang mundo. Nagkomento ang babaeng beast na malakas siya. Sinabi sa kanya na tinalo niya ang wyvern sa isang iglap kaya hindi siya mapapahamak. Sa sandaling iyon, may dumating na sumisigaw ng malakas na kasinungalingan daw iyon.
Isang batang babaeng blonde. Hinampas ang kamay sa mesa, sinabi niya na kung magsisinungaling man lang siya, dapat gawin niyang kapanipaniwala. Sarkastikong inisip ng ating bida na sa kamalasan niya, may isa na namang basagulero ang dumating. Sinabihan ni Alyosha ang babaeng nagngangalang Mary na huwag makialam. Nang aasar, tinanong ng babaeng maharlika kung ano ang ginagawa ng isang hayop sa mesa, at nagkomento na puro balahibo kahit saan. Naggalit sa galit ang babaeng beast, at sinubukan ni Alt na pakalmahin ang sitwasyon. Tumingin kay Dan, tinanong ni Mary kung siya ba raw ang Dumanoy tumalo sa Wyvern, na kinumpirma naman niya. Tinanong niya kung nakapag-uwi ba siya ng tropeo dahil malaki ang kikitain niya rito. Sinubukang ipaliwanag ni Alt na may mga komplikasyon, pero tumawa lang ang babae at sinabing halata namang hindi dahil sobrang absurd ng kwentong iyon. Sabi ni Dan, sapat na ang pagtitimpi niya at sinabihan itong mag-ingat sa pananalita sa mga tao. Tinanong naman ng babae kung anong gagawin niya kung hindi. Nairita, tumayo ang ating bida at sinabing talagang alam ng batang babaeng ito kung paano siya inisin. Hinihingi ni Mary na malaman kung sino ang tinatawag niyang batang babae, at tinawag siyang hamak na aso. Sakto namang pinigilan sila ng isang lalaking may pulang buhok na humingi ng paumanhin kay Dan. Nalito ang ating bida at tinitigan lang siya ng lalaki ng tahimik. Nakanguso, tinanong ng babae kung sino ang nagpahintulot kay Brian na makialam sa usapan ng iba. Humingi ng paumanhin si Brian at sinabing mukhang sila ang nakaistorbo. Sinusubukan niyang kumbinsihin si Mary na bumalik sa kanyang mesa nang tawagin siya ng ating bida. Hinawakan ang balikat ng lalaki, tinanong ni Dan kung bakit bigla siyang nakialam at kung sino siya. Biglang nagseryoso si Brian. Lumingon siya at sinabing dapat na nilang tapusin ito dito. Nagulat si Dan at sakang umisi, sinabing talagang alam nila kung paano siya galitin. Nagtitigan sila saglit hanggang may humawak sa braso ni Brian at nagtanong kung bakit sobrang tensyonado ng paligid. Isang babaeng may pulang buhok na nagsabi kay Brian na hayaan na lang. Nagkomento rin siya na sa kabila ng lahat, si Mary ang may kasalanan. Napabuntong hininga si Brian at humingi ng paumanhin ang babae sa nangyari. Nagkomento ang babaeng duwende na nagngangalang Erin na mahirap talagang paniwalaan na tinalo ng binata ang isang halimaw sa isang iglap lang. Inisip ni Dan na ang pandak na babaeng ito ang pinaka-mature dito at iniisip kung bastos ba kung sasabihin niya yon ng malakas. Samantala, tinanong ng babae kung bakit nakikipag-away si Brian gayong pinapunta niya ito para awatin ang away. Tumingin sa paligid ang ating bida at nakitang tensyonado lahat ng miyembro ng kanilang party. Kung ganoon, sinabi niyang ayos lang at ayaw niya ng gulo. Nagpasalamat si Erin sa kanya. Habang patuloy siyang inaasar ni Mary, hiniling ng ating bida na ilayo na siya bago pa magkagulo. Nagkomento si Celis na mahusay ang paghawak niya sa sitwasyon at sinabing sa kabila ng matalas nitong dila, mabuting tao si Mary sa kaloob-looban. Tinanong ng ating bida kung saan siya dapat magsimula para maging isang tinatawag nilang hunter. Ipinaliwanag ni Alt na ang kailangan lang niyang gawin ay bayaran ang registration fee. Inisip ng binata na sa huli, pera pa rin ang kailangan. Tinanong ng binatang blonde kung may pera ba siya, naaalala na hindi niya ito binigyan ng malaki. Ipinaliwanag ni Dan na binigyan siya ng mga dati niyang kasama. Habang hinahalungkat ang kanyang bag, isang barya lang ang nahulog. Nalito ang ating bida dahil isa lang ang barya, pero nagulat si Alt nang makitang ginto ito. Ipinaliwanag niya na ang isa lang niyan ay katumbas ng 1,000 crowns at bawat uri ng barya ay may sariling halaga. Tuwang-tuwa, tinanong ng binata kung sapat na ba yon at sinabi ni Alt na doble pa yon sa kinakailangang bayad. Nainis naman si Dan nang malaman na kalahati ng pera niya ay mawawala. Tumayo, sinabi ni Alt na dahil ayos na ang pagpaparehistro ng binata bilang hunter, aalis na sila. Tinanong ng ating bida kung aalis na ba talaga sila. Ipinaliwanag ng binata na marami silang kailangang ihanda bago ang isang subjugation quest. Bukod pa riyan, kailangan din ni Dan magpahinga. Paalis na, sinabi niyang magkikita sila ulit dito sa loob ng 3 araw. Tinanong ni Dan kung bakit 3 araw. Ipinaliwanag ni Alt na ang inn na tinutuluyan niya ay pinapatakbo ng guild. Nabanggit din niya na karamihan sa mga bisita doon ay mga hunter din, kaya magandang pagkakataon ito para makilala sila ni Dan. At kung mainip ang binata, malaya siyang kumuha ng 1 o 2 trabaho. Isa pa, kung hindi siya makahanap ng party sa loob ng 3 araw, tinanong ni Alt kung sasama siya sa kanila. Sabi naman ni Dan pag-iisipan niya. Nagbabala ang grupo na huwag siyang umalis hanggat hindi pa siya nakakapagpahinga, at sinabi ng ating bida na huwag silang mag-alala. Napabuntong hininga siya, iniisip kung gaano kagulo ang umagang ito. Sinimulan ng binata na kalkulahin ang kanyang mga gastos, at napagtanto na mayroon pa siyang siguradong panunuluyan at pagkain para sa 20 araw. Iniuntog ang ulo sa mesa, iniisip niya kung gaano na niya kamis ang bahay. Kung kailan malapit nang umayos ang lahat, balik na naman siya sa pag-aalala tungkol sa pera. Doon niya napagtanto na dapat din siyang maghanda ng kaunti para sa subjugation mission. Sa sumunod na sandali, makikita natin siyang nakasuot ng bagong baluti habang pinupuri siya ng may-ari ng tindahan. Sa counter, sinabi ng babae na ang kabuuan ay 30 crowns.
Sa sandaling iyon, napagtanto ng binata kung gaano kalaki ang gagastusin niya. Sinasabi sa kanya ng may-ari ng tindahan na bumalik siya anumang oras. Habang paalis, iniisip ng ating bida na maswerte siyang hindi niya tiningnan ang plate armor. Ngayong handa na ang lahat, nag-isip siya kung saan magsisimula. Dahil halos wala na siyang pera, iniisip niyang marahil ay dapat siyang kumuha ng misyon. Sa isang counter, may isang magandang babaeng fox. Lumapit ang ating bida at inilagay ang isang flyer sa mesa, sinabing gusto niyang tanggapin ang isang request. Nakita ang request, ipinaliwanag ng babae na dahil kararating lang niya ngayon, hindi niya matatanggap ang mataas na antas ng silver request na yon. At doon nagsimula ang kanyang dakilang unang misyon. Mula sa pagbubuhat ng sako ng harina hanggang sa paglilinis ng mga kwadra at paglalaba, nagrereklamo si Dan, sinasabing akala niya ay magiging hunter siya, hindi isang alila. Pagod na pagod, naglakad-lakad siya sa lungsod. Matapos magtrabaho buong araw, iniisip niya kung ano ang punto ng pagiging isang hunter. Matapos ang lahat ng mabigat na trabaho, nakakita lang siya ng 30 crowns na nangangahulugang isang kahig, isang tuka lang ang buhay. Pagkatapos ay sinabi niya na mukhang mahirap ang buhay kahit saan. Sa sandaling iyon, nakahanap siya ng isang maliit na tindahan ng pagkain kung saan isang babae ang nag-aalok ng kanyang pagkain. Gutom na gutom, iniisip niya na siguro sapat na ang pera niya para doon. Bumili si Dan ng isang barbecue sa halagang 3 crowns at nagulat sa napakasarap nitong lasa. Sa likod niya, makikita natin ang isang babae na may hawak na parang kompas na nagtuturo sa kanya patungo kay Dan. Samantala, ang ating bida, na nagulat sa napakasarap na lasa ng pagkain, ay nag-isip kung may sikreto ang babae hanggang sa hilahin siya ng isang elf na may pulang buhok, sinasabing natagpuan na niya ang kanyang tadhana. Sa isang coffee shop, tinanong ni Dan ang babae kung sigurado siya ang bayaning hinahanap niya, na kinumpirma naman nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong patunay ang mayroon siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng babae ang propesya ng kanyang master. Sinasabi nito na ang taong itinuturo ng kompas ay ang bayaning magliligtas sa mundong ito, at na nakatakda siyang tulungan ang bayaning ito. May paghamak, tinanong ni Dan kung naniniwala ba talaga siya sa walang kwentang propesya na yon. Sabi ng elf, naniniwala siya ng walang duda dahil ang kanyang master ay si Drenus, ang prophetic witch. Nang marinig ang pangalan, tinanong ng ating bida kung sikat ba ito o ano. May seryosong tingin, ipinaliwanag ng babae na hindi kailanman nagkamali ang mga propesya ng witch. Ikinuwento niya ang isang pagkakataon na sumakit ang balikat ng witch at iniugnay niya ito sa ulan, at umulan nga noong araw na iyon. Komento ni Dan na nagkataon lang iyon, ngunit galit na sinabi ng babae na bawiin niya ang kanyang kalapastanganan. Walang pakialam, humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang mangyayari kung siya nga ang tinatawag na bayani. Ipinaliwanag ng babae na sinabihan siya ng kanyang master na tulungan ang bayani, at anuman ang sinusubukan niyang gawin, tutulungan siya ng kanyang mahika. Pinutol siya ni Dan, tinanong kung sino ang nagsabing alam niya kung ano ang gusto niyang gawin. Noong sasabihin na sana ng babae na para iligtas ang planetang ito, pinutol siya ni Dan, sinabing gusto niyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Nalilito siya sa ibig niyang sabihin. Sinasabi ng ating bida na hindi niya kilala kung sino ang master niya o kung anong bayani ang sinasabi nito, at wala siyang balak na iligtas ang lugar na ito dahil mas marami siyang dahilan para bumalik sa sarili niyang mundo. Kaya, sinabihan niya itong maghanap na lang ng iba dahil hindi siya ang bayani. Mula sa malayo, nanunuya si Mary sa pagkabigo ng babae. Komento ni Brian na dahil wala siyang ginagawa, dapat tumigil na siya sa pakikialam sa iba at tulungan na lang siya. Sabi ng babae, hindi niya talaga naiintindihan dahil ang buhay pag-ibig ng ibang tao ang pinaka-nakakaaliw na bagay sa mundo. Tinanong niya kung tama bang naaliw siya sa relasyon ng iba habang ang kanilang leader ay abala sa lahat ng papeles. Inis na sinabi ng babae na yon mismo ang dahilan kung bakit siya naroroon. Dahil nakitang hindi siya mananalo, sumang-ayon na lang ang binata. Habang patuloy na nagrereklamo ang babae, naisip ni Brian na narinig ang usapan na ito ay isang interesanteng impormasyon. Noong nakaraan, makikita natin ang tila witch na si Drenus na ibinibigay ang kompas sa elf na may pulang buhok. Sabi niya, gagabayan siya ng gamit na yon patungo sa kanyang tadhana. Sinabihan ng witch si Ariel na sundan ang landas ng kanyang tadhana. Balik sa ating bida, nakikita natin siyang nagsasalansan ng mga sako. Huminga ng malalim sa pagod ang binata, at nagpasalamat sa kanya ang matandang babae para sa kanyang trabaho. Tila may naalala si Dan at nilapitan ang babae. Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Ariel, nagtataka kung bakit puro maliliit na trabaho lang ang ginagawa ng binata. Para sa kanyang magandang trabaho, binibigyan siya ng bonus ng ginang. Nang makita ito, naisip ni Ariel kung naubusan ba siya ng pera. Dismayado, nagtaka siya kung ito ba talaga ang tadhanang sinabi ng kanyang master, at tinanong niya ang sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng boses na nagtatanong kung nandoon pa rin siya. Si Dan pala iyon na nagsabing napansin niyang sinusundan siya nito buong araw, at sinabihan siyang bumalik na sa kanyang master, o kung saan man dahil hindi siya ang tinatawag na bayani ng tadhana.
Bigla, sinabi ng malungkot na babae na namatay na ang kanyang master. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Dan at sinabing hindi niya sinasadya. Tumayo ang babae at tinanong kung gusto ba talaga niyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. At may determinasyon, sinabi niyang tutulungan niya ito. Maging sa pagpapauwi sa kanya o sa paglilinis lang, idineklara niyang tutulungan niya ito. Sa huli, makikita natin si Alt na naghahanda nang may dumating na tumatawag sa kanya. Si Celis pala yon na nagsabing hindi niya mahanap si Dan kahit saan sa lodge. Sabi ni Alt, kakaiba yon. Doon may nagsabing malamang tumakas na ang lalaki. Si Mary pala iyon na nagsabing malamang tumakas si Dan, takot na matuklasan nila ang katotohanan tungkol sa Wyvern. Nang makita ang babae na naka-armor, tinanong ni Alt kung anong nangyayari. Sarkastiko gaya ng dati, tinanong ng babae kung hindi ba niya narinig. May mga ulat ng mga halimaw na lumalabas malapit sa lungsod, mga halimaw na hindi karaniwang naninirahan dito. At sa kasong ito, buong kabaitan na tinanggap ng grupong oppressive nobles ang gawain na maghanap sa lugar malapit sa domain. Tulad ng pag-supervise sa isang grupo ng mga baguhang hunter na kalahati lang ang lakas, sinabi ni Alt na babaliwalain niya kung maliitin sila nito, pero hindi siya papayag kung insultuhin nito si Dan. Isang babaeng beast na nagngangalang Veronica ang nagtanong kung sino ba talaga si Dan. Gustong magpaliwanag ni Brian pero nag-aalangan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Celis na si Dan ang nagligtas sa kanila at hindi niya papayagan na may bastos sa kanya. Sa sandaling iyon, komento ni Mary na noong huli niyang makita ang lalaki, mukhang abala ito sa pakikipaglandian. Dahil dito, nautal si Celis, tinatanong kung tama ba ang narinig niya. Kinumpirma naman ito ng babae, sinasabing pinag-uusapan niya ang tadhana kasama ang isang elf. At kaya niyang pustahan na masyadong nadala ang dalawa sa kanilang romansa, kaya tuluyan na nitong nakalimutan ang pagkikita nila. Nilapitan ni Celis si Mary na may nakamamatay na tingin, tinawag siyang sinungaling. Dahil takot ang babae, nagpatuloy si Celis, sinasabing sinabi sa kanila ng lalaki na galing siya sa ibang mundo at walang kakilala dito, kaya hindi yon posible. Noong sukdulan na ang galit ni Celis, may dumating sa eksena, nagtatanong kung sino ang nagsabing tatakas siya. Nang marinig ito, dahan-dahang lumingon ang babae. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Si Dan pala yon, nakatayo sa harap ng pinto, kasama ng ayon si Ariel. Kumakaway, sinabi niyang matagal-tagal na rin mula noong huli niya silang makita. Natuwa ang binata nang makitang dumating ang kanyang kaibigan. Ang ating bida naman ay nagtanong kung nahuli ba siya. Tinitigan siya, tinawag siya ni Mary na taksil dahil dapat silang bubuo ng party, pero nakipag-team up siya sa iba. Lumapit kay Dan, tinawag niya itong walang hiya at walang pusong taksil, at tinanong niya kung pakialam ba nito. Sabi ni Alt, hindi naman nila siya pinipilit sa kahit ano, pero hindi nila ito inaasahan. Bukod pa riyan, isang elf mage. Tinatanong ng lalaking blonde kung saan sila nagkakilala, habang si Celis naman ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Sabi ni Dan, mahabang kwento habang kinakamot ang ulo. Lumapit ang elf at sinabing siya ang naghanap sa kanya at ginabayan siya ng tadhana patungo rito. Nagulat ang lahat sa kanyang sagot. Si Celis sa kanyang parte ay malamig lang na umiling. Isang maikling katahimikan ang pumuno sa silid. Inis na tumayo si Dan, sinasabing sinasadya ni Ariel na gawing kakaiba ang tunog habang iniisip ni Brian na isang pag-ibigan ang namumuo. Tinanong ni Alt ang pangalan ng elf. Siya naman nagpakilala bilang si Ariel. Tinanong niya kung sasali rin ba siya sa subjugation mission. Kinumpirma niya, pero nilinaw na interesado lang siyang tulungan si Dan at kinuha pa niya ang kanyang insignia kahapon para sa layuning iyon. Pinanood ni Brian ang eksena at nagkomento si Veronica na tila ito'y isang dalisay at dedikadong pag-ibig. Tumayo si Alt at ibinunyag na dahil hindi pa gumagaling ang mga sugat ni Alyosha, hindi ito makakasali. Kaya't ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay nakakapanatag. Humingi ng paumanhin ang ating bida sa pagpapasya nang hindi muna siya kinakausap, ngunit sinabi ng binata na ayos lang. Dahil kumpleto na ang lahat, sinabi ni Alt na oras na para umalis. Goblin. Isang maliit na halimaw na may talino ng isang bata, likas na agresibo at gumagamit ng mga simpleng kagamitan. Karaniwan silang sumasalakay sa mga pamayanan ng tao para magnakaw ng mga alagang hayop at mahahalagang bagay. Ang isang goblin ay hindi gaanong banta. Ngunit dahil kumikilos sila ng sama-sama, nagiging malaking perwisyo sila. Nakikita natin si Alt na nagsasabing may mga ulat ng mga baryo na inaatake kamakailan, at binanggit niya na naambush sila noong huli silang nag-imbestiga. Kaya tinanong ni Dan kung ganoon ba nangyari ang lahat. Sabi niya na intindihan niya sa ngayon, pero tinanong niya kung bakit sumama pa ang iba sa kanila. Dito, ipinaliwanag ni Alt na dumami ang mga halimaw mula noong insidente ng Wyvern, kaya nagsisilbi silang parang escort. Sabi ni Mary dapat itong ituring na isang karangalan, dahil nagpunta sila roon para protektahan ang mga hamak na Iron rank na tulad nila. Nang marinig ito, tinanong ni Dan kung wala na bang iba na pwede nilang ipadala. Sabi ni Alt na intindihan niyang baka hindi sila magkasundo dahil sa paraan ng pagkikita nila, pero idinagdag niya na sa kabila ng lahat, malakas ang grupo ng oppressive nobles. Sa loob lang ng 2 taon, umangat sila sa silver rank,
at napakagaling ng kanilang ginagawa kaya mga kandidato na sila ngayon para maging pinakamabilis na umabot sa gold. Sa paglingon, nagtaka ang bida kung sigurado ba siya sa kanyang sinabi. Sakto namang kinukulit ni Mary si Ariel, tinatanong kung tunay na elf ba ang dalaga, habang sinusubukang pigilan siya ni Brienne. Dahil dito, inamin ni Alt na mayroon silang kakaibang paraan ng pagkilos, at sinabi ni Dan na isang araw ay babatukan niya ito. Nag-iba ng usapan, sinabi ng lalaking blonde na may kailangan silang ayusin. Ipinaliwanag niya na dahil si Dan ay gumagamit ng sandatang pamalo, siya ang nasa harapan. Samantala, si Cielus at Ariel naman ang magbabantay sa likuran. Pagkatapos ay may naalala siya at tinanong kung anong uri ng mahika ang ginagamit ni Ariel. Matapos mag-isip sandali, tinanong ng dalaga kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinakamot ang kanyang mukha, tinanong niya kung masyado ba siyang malabo. Sinabi niya na kahit hindi siya eksperto, narinig niya na may ilang pangunahing kategorya ang mahika tulad ng destruction, enhancement magic, alchemy, spirit summoning, at necromancy. Ginamit niyang halimbawa si Veronica na dalubhasa sa enhancement magic. Dahil may mga espesyalidad ang mga mage, naisip niyang makakatulong kung malalaman ang sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ito ang unang beses niyang makatrabaho ang isang mage dahil karaniwan ay makikita lang sila mula sa silver rank pataas. Nagsimula nang sabihin ng dalaga na sa wakas ay naintindihan na niya, ngunit naantala siya ng isang bagay. Nang tumingala siya, isang palaso na ang nasa harap mismo ng kanyang mukha, na siya namang pinigilan ng bida. Nagulat si Celis at Alt nang makita ang biglaang paglitaw ng ilang mga goblin. Nagmamasid ang ating bida na may determinadong ekspresyon. Nagtaka ang lalaking may pulang buhok kung nahulog ba sila sa isang patibong ng mga goblin. Isang kamay ang lumitaw sa harap niya. Si Mary iyon na nagsabing hindi nila kailangang makialam. Sinabi niya na ipaubaya na lang ito sa kanyang grupo. Tutal, sila naman ang mga totoong hunter. Sumigaw ang isang goblin bago tamaan sa mukha ni Dan. Lumingon ang binata at nakita na natalo na ng kanyang mga kasama ang natitirang mga halimaw. Nagkomento siya na mas madali ang laban kaysa sa inaasahan niya. Binati ni Alt ang bida sa kanyang gawa, nagkomento na kahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan. Si Celis naman, sinabing parang may kakaiba. Hindi karaniwang nag-aambush ng mga armadong hunter ang mga goblin ng ganoon. Sumang-ayon ang lalaking blonde, sinabing karaniwan nilang inaatake muna ang mukhang pinakamahina, ngunit hindi man lang nila pinana si Ariel. Sabi niya, sa alinmang paraan, kailangan nilang hanapin ang pugad ng mga goblin para lipulin sila. Malamang na hindi lang ito ang lahat sa kanila. Pagkatapos ay binanggit ng bida na baka dapat ay nag-iwan sila ng isa na buhay at iminungkahi na dapat siguro silang pumunta pa sa mas malalim sa ngayon. Sa hindi malamang dahilan, tila natigilan ang lahat. Walang napansin, tinanong niya kung ano ang itsura ng isang pugad dahil hindi nila basta masabi. Pagkatapos ay nakita niya ang mga ekspresyon ng lahat at tumigil. Tinanong niya kung ano ang problema, tapos sumigaw si Alt, sinasabing tumingin siya sa kanyang likuran. Sa paglingon niya, natagpuan ng bida ang sarili na kaharap ang isang halimaw, handa ng sumalakay. Ngunit nang malapit ng matamaan ang binata, nakialam si Mary, itinulak pabalik ang kamay ng halimaw. Humanga ang lahat at may humawak sa balikat ni Dan. Si Brienne iyon na nagsabing sila na ang bahala mula rito. Napagtanto na isa itong mountain troll na napakalapit sa teritoryo, nagkomento ang lalaki na tiyak na may nangyayari. Si Mary naman, binalaan ang lahat na huwag magpabaya. Hindi madaling matatalo ang kalaban na ito. Sinabi ni Dan na dapat din silang sumali sa laban, ngunit pinutol siya ni Alt na nagsabing makakasagabal lang sila. Inamin niya na malakas ang bata, ngunit ang mga nobles ay isang bihasang grupo. Mas malamang na makasagabal sila kaysa makatulong. Nang marinig ito, nanigas ang binata. Napabuntong hininga si Ariel, at pinanood ni Celis ang lahat ng may pag-aalala. Nagbigay ng senya si Brian kay Veronica, na siya namang nagpalakas sa fighting spirit ng grupo. Nagulat si Alt nang makita na nakapag-buff ang babae sa 3 tao nang sabay-sabay. Ang troll na kaharap nila ay lumundag patungo kay Mary. Bilang tugon, itinulak pabalik ng dalaga ang halimaw gamit ang kanyang kalasad. Nagbigay ito ng pagkakataon para pumana si Eren. Tinamaan ng palaso ang mata ng troll. Habang tulala ang troll, tumakbo si Brienne patungo kay Mary habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Alam ang kanyang binabalak, lumingon ang dalaga at tumalon siya gamit ang kalasag nito bilang tuntungan. Ngayon nasa ibabaw na ng halimaw, sinaksak niya ang kabilang mata nito. Naisip ng bida na ito ay hindi kapanipaniwala. Napansin niya kung paano gumalaw ang bawat miyembro na parang mga bahagi ng isang katawan, tulad ng isang tunay na koponan. Pagbalik sa lupa, napuna ni Brienne na naharangan ang paningin ng halimaw, ngunit mababaw lang ang mga sugat nito. Sa regeneration ng isang troll, gagaling ito sa isang iglap. Para sa kanila na walang defensive magic, ito na ang pinakamasamang sitwasyon. Sinabi ni Mary na kailangan nilang puntiryahin ang puso nito, ang pinagmumulan ng regeneration nito, at sinabihan si Veronica na maghanda. Ang Noble Oppressors ay isang grupo na kilala sa pagiging balansing-balanse na may perpektong koordinasyon at matatag na posisyon. Ang kanilang firepower ay binubuo ng crossbow ni Eren, na hindi gaanong nakakapinsala sa malalaking halimaw at may mabagal na reload time.
Si Brienne, nakasama ni Mary sa unahan, ay gumagamit ng dalawang maikling punyal na hindi mainam laban sa malalaking halimaw. Si Veronica ang mage ng grupo, ngunit dahil enchantment magic lang ang kaya niyang gamitin, hindi siya gaanong nakakatulong sa opensa. At sa wakas, si Mary, ang nasa unahan na gumagamit ng kakaibang sandata, isang lance. Ngunit ito ay isang lance na ginawa para sa labanan habang nakasakay na may balance na nakatuon sa likod na nagpapahirap para sa isang taong nakatayo na gamitin ito ng maayos. Binawi ito ng noble oppressors sa isang di pangkaraniwang paraan sa pamamagitan ng pag-concentrate ng isang matinding enchantment sa isang tao. Gamit ang kanyang mga kamay sa likod ni Mary, ginamit ni Veronica ang kanyang mahika ng buong lakas, pinapahusay ang kanyang bilis, lakas, at maging ang kanyang sandata. Tulad ng isang heavy infantry soldier, nagkaroon si Mary ng pambihirang lakas at bilis sa maikling panahon sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang buff. Sa ganitong paraan, naabot ng dalaga ang bilis na higit pa sa mga nakakabayo. Nagulat ang lahat sa bilis ng dalaga maliban kay Ariel. Dahil sa bilis na ito, nakilala si Mary sa Hunters Guild bilang ang ginintuang unicorn. Naramdaman ng troll ang panganib, pero bago pa man ito makagawa ng kahit ano, tinusok ito ni Mary sa gitna mismo ng dibdib nito. Pagtalikod, ipinagmayabang ng babae na kahit isang troll ay hindi niya katapat, at tinanong ang kanyang grupo kung ano ang tingin nila. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit at dumura ng dugo. Napasigaw si Alt, nag-aalala para sa babae. Nagmamadaling lumapit si Brienne kay Mary habang walang tigil itong umuubo. Sinabi niya na binalaan na niya ito na ang pamamaraang ito ay sobrang nagpapahirap sa kanyang katawan. Sumagot si Mary na dapat magpakita ng halimbawa ang isang maharlika sa iba, kaya wala lang iyon. Habang sinasabi niyang dapat silang bumalik at kumuha ng tulong, isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib. Dahil dito, hindi nakapagsalita si Brienne. Noon lang napagtanto ni Mary ang nangyari. Yumuko siya at tumingin sa unahan, at nakita ang hindi mabilang na mga matang kumikinang sa kakahuyan. Ito ay isang kawan ng mga goblin kasama ang mga troll. Nagtaka si Brienne kung ano ito. Nagtaka ang grupo ng ating bida kung saan nanggaling ang lahat ng halimaw na yon. Muling sumigaw si Mary para kay Veronica. Medyo nag-aalinlangan, pumayag ang babae, at sinabihan siya ni Mary na paalisin ang lahat doon. Binali ang palaso sa kanyang dibdib, idineklara niyang bibigyan niya sila ng oras para makatakas. Ikinabahala ito ng lahat, lalo na ni Brienne, na sinubukang hikayatin siyang magbago ng isip. Habang pinagmamasdan ang mga halimaw, sinabi ni Mary na alam niya kung ano ang sasabihin nito, pero sinabihan niya itong huwag maglakas loob. Binigkas ang moto ng maharlika at sinabing ngayon na ang kanyang oras para tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang maharlika. Natigilan si Brian sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, may nagkomento na nagiging madrama siya. Habang naglalakad siya pasulong, sinabi niyang may hangganan ang pagmamaliit niya sa mga tao. Si Danion na nagtanong kung talaga bang iniisip niyang tatakbo sila palayo at iwan siya. Lahat ay hindi nakapagsalita nang marinig ito, at sinabihan ni Mary si Dan na huwag maging matigas ang ulo dahil nakita niya ang naunang laban. Bukod pa rito, nagkomento siya na sa kanyang mahinang sandata, hindi man lang niya masasaktan ang isa sa mga halimaw na yon. Kahit naswertehin siya at matalo ang isa, imposibleng makaya niya silang lahat. Ngunit sinabi ng binata na kumpara sa mga hinarap niya kasama si Ares, wala lang ang mga ito. Inis na sinabihan siya ng babae na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan at umalis na roon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang suntok ng isa sa mga halimaw na paparating sa kanya. Lumingon siya, iniisip na ito na ang katapusan. Gayunpaman, nakialam ang bida, hinampas ang kanyang bat sa halimaw at naglaho ang braso ng troll. Ikinagulat ito ng lahat. Habang sumisigaw sa sakit ang halimaw, sinabi ng ating bida na okay lang, at tinanong kung ano ang plano ni Mary. Dagdag pa niya, naghihintay lang ang lahat sa kanyang utos. Noon siya lumingon at nakita ang kanyang mga kasama na handang tumulong. Sumigaw si Alt na lalaban sila kasama niya. Tinanong naman ni Erin kung anong uri ng kasama ang iwan ang kanilang pinuno at tatakas. Nagulat si Mary dito, tapos ay lumingon pabalik na may ngiti. May determinadong tingin, sinabi niya sa lahat na mag-focus muna sa pagtalo sa mga goblin. Habang pinapatumba ni Dan ang mga troll ng isa-isa, agawin nila ang atensyon ng mga ito. Pagkatapos ay may naghampas ng isang tungkod sa lupa at humiling sa kanila na maghintay sandali. Si Ariel iyon. Sinabi niyang siya na ang bahala. Nagtanong si Dan kung mayroon siyang anumang plano. Napabuntong hininga ang dalaga habang nakangiti. Tinawag si Alt, tinanong niya kung hindi ba nito itinanong ang kanyang espesyalidad sa mahika, na kinumpirma naman nito. Inihayag ni Ariel na wala talaga siyang espesyalidad dahil walang mahika na hindi niya kayang gamitin. Dahil doon, inactivate niya ang mana boost kasama ang focus boost at elemental boost. Napapaligiran ng pulang apoy, ginamit niya ang Racing Flaming Dragon spell. Lumikha ito ng isang napakalaking buhawi ng apoy sa lugar habang lumulutang siya sa hangin. Kung saan dating nakatayo ang kagubatan, abo na lang ang natira. Humanga si Dan sa napakalaking kapangyarihan ng dalaga. Lumingon siya at sinabing handa na ang lahat. Tumawa si Mary at sinabing iyon ay ganap na katawa-tawa bago biglang bumagsak.
Habang natutulog ang dalaga, nabanggit nilang ito ay isang nakamamatay na lason, isang pambihirang uri ng lason na hindi karaniwang nakikita sa lugar na ito. Nagkomento ang doktor na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit kung hindi nila mahanap ang lunas, hindi niya masisiguro ang buhay nito. Sinabi ni Brian na naintindihan niya. Sinabi ng bida na sana ay maging maayos si Mary. May malungkot na itsura sa mukha ni Ariel. Samantala, nabanggit ni Dan na akala niya ay sa isang mansyon gagamutin ang dalaga at nagtaka kung bakit nasa isang inn siya. Pagkatapos ay nagsalita si Aaron mula sa malayo, sinasabing dahil hindi na isang maharlika ang dalaga. Tinanong ng binata kung ano ang ibig niyang sabihin. Tutal, sinusundan ng babae si Mary at tinatawag itong lady sa buong panahon. Tumingin sa kanya si Aaron at ipinaliwanag na si Mary ay isinilang na maharlika at kinumpirmang siya ang kanyang tagapagsilbi. Gayunpaman, sinabi niyang bahagi na iyon ng nakaraan. Sa sandaling iyon, bumalik tayo sa nakaraan. Nakikita natin si Brian na isang alipin. Nasa loob siya ng isang karwahe na binabantayan ng mga kabalyero. Sa loob, mayroon pang ilang mga alipin. Tinanong ng isang matandang alipin ang bata kung bakit siya inaresto. Binaliwala naman siya ng bata at pinanood na lang ang mundo sa likod ng mga rehas. Habang nakahiga, sinabi ng lalaki na okay lang kung ayaw niyang magsalita. Tutal, lahat ng nahuli sa digmaan ay napupunta sa bitayan. Habang naglalakad sila, nagkomento ang isa sa mga bantay na ang mga basurang tulad nila ay dapat puksain at ang pagdala sa kanila sa bitayan ay sayang lang sa pagod. Sinabi naman ng isa pang bantay na palabas lang naman talaga yon. Pustahan, wala man lang ni isang tunay na may malaking kasalanan sa kanila. Dahil kulang sila sa pondo para sa mga paglilitis, hinuli na lang nila ang lahat. Magsasalita pa sana siya nang may tumama sa kanya, na pumutol sa kanyang sinasabi. Napansin ng kabilang bantay na tinamaan siya ng palaso sa leeg at sumigaw, nagbabala tungkol sa isang tambang. Si Brian, mula sa loob ng karwahe, ay nakakita ng isang asul na watawat na may palamuting mga rosas. Kasama nito ay may ilang kabalyero na nakabihis ng baluti. Isa-isang natalo ang mga sundalong nag-escort sa karwahe, at puro mga katawan na lang ang natira. Pagkatapos ay tinawag ng isa sa mga kabalyero ang kanilang lord. Nagtanong siya kung ano ang dapat nilang gawin sa mga bilanggo. Sinabi ng anak ng Lord na dahil mga kriminal sila, dapat silang patayin doon mismo. Nagsimulang manginig ang lahat ng bilanggo maliban kay Brian na nanatiling kalmado. Sa sandaling iyon, nilapitan ng Lord ang batang may blankong ekspresyon. Tinanong ng lalaking blonde kung ano ang mga krimen ng bata. Sa desperasyon, sinabi ng mga matatandang alipin na mga magnanakaw lang sila at sa pinakamalala, nagnakaw sila mula sa mga bangkay sa larangan ng digmaan. Isang tunog ng paghiwa ang narinig at gumulong ang ulo ng madaldal na lalaki sa sahig. Nanatiling malamig ang tingin ng Lord na ikinatakot ng pangalawang alipin. Si Brian naman, kahit na may ulo malapit sa kanyang mga hita, ay nanatiling may parehong blankong tingin tulad ng dati. Nang mapansin ito, nagkomento ang Lord na para sa isang napakabata, mukha siyang naubos na kandila. Tinanong niya kung walang pagmamahal sa buhay ang bata, ngunit nanatili lang itong tahimik. Muli, tinanong ng lalaki kung ano ang kanyang krimen. May malamig na tingin, sinabi ng bata na kung papatayin din lang siya, dapat gawin na niya ito agad. Tinanong niya kung takot ba ang Lord na kumitil ng buhay ng isang bata nang walang dahilan. Sinubukang mamagitan ng isang bantay, ngunit ninisyan lang ng Lord ang bata at tinawag itong walang galang. Sinabi niyang gusto niya ito, at binanggit na siya ang perpektong regalo para sa kanyang anak na babae. Pagtalikod, inutusan niya ang mga bantay na isakay ito sa karwahe. Naisip ni Brian kung isa na ba siyang alipin ngayon. Napakawalang kwentang buhay, sa isip niya. Sa isang bathtub na may iba't ibang vial, inisip niya kung para saan ang lahat ng ito. Pagkatapos, bumalik tayo ng kaunti. Sa mansyon, isang katulong ang nagrereklamo tungkol sa mabahong amoy. Tinanong niya kung plano ba niyang harapin ang dalagita ng ganoon at inutusan siyang maghugas. Sa banyo, naisip niya na para paliguan ang isang alipin, siguro ay napakarami nilang pera. Naalala niyang sinabi nilang makikilala niya ang anak na babae ng Lord. Naisip niyang napakatapang nila para magtiwala sa isang tulad niya. Pagkatapos niyang maligo, binalaan siya ng isang gwardiya na huwag gumawa ng anumang kawalang-galang sa dalagita. Nagbabala siya na kung may susubukang gawing kalokohan si Brian, ang kamatayan ang magiging pinakamaliit niyang problema. Samantala, sa isip ni Brian ay nagrereklamo na lang siya sa sobrang daldal ng gwardiya. Pagkatapos, inanunsyo ang pagdating ng dalagita. Habang pababa siya ng hagdan, tinanong ng dalaga kung siya ba ang regalong inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Nang makita siya, naisip ng bata na medyo bata pa siya. Inuulit ang sinabi ng kanyang ama, nagkomento siya na mukha talagang gusgusin ang bata at kulang na kulang sa kapinuhan. Habang nakayuko, naisip niya na talagang nakakainis na ang dalagita. May malawak na ngiti, sinabi niya na regalo pa rin siya na pinili ng kanyang ama, kaya tratuhin niya ito ng may pag-ingat. Nanatiling tahimik ang bata at tinanong niya ang kanyang pangalan. Sinabi ng bata na Jared. Nang may pang-aalipusta, sinabi niyang parang hindi pinapakinggan. Nag-isip siya saglit at sinabing Brian. Nalito siya rito, at ipinaliwanag niya na mula sa sandaling iyon, ang pangalan niya ay magiging Brian.
Inilahad ang kanyang kamay, sinabi niyang aasa siya sa kanya. Iniisip ang pangalan, medyo kakaiba ito para sa kanya. Sabi ng ilan, ang mga tao ay nilalang na madaling umangkop. Sa halip na magnakaw sa mga tao, ginugol niya ngayon ang kanyang mga araw sa paggawa ng mga gawaing bahay na hindi pa niya nagawa dati. Gayon din, sa halip na busugin ang sarili sa ninakaw na pagkain o mga tira-tira para mabuhay, kumakain siya ng mainit na pagkain inihanda para sa kanya. Sa halip na mga taong may galit o sumusubok na alisin siya, napapaligiran ang bata ng mga taong puno ng kabaitan at mabuting hangarin. Ilang buwan na ang nakalipas simula nang mamuhay siya ng ganito. Gayunpaman, parang natural na sa kanya na parabang ganito na siya namuhay mula pa sa simula. Tinanong ang bata kung maayos ba ang kanyang kalagayan. May malamig na tingin, sumagot siya na wala siyang maireklamo. Natahimik sandali ang dalaga. Pagkatapos ay ginulat niya ito sa paghawak sa kanyang noo. May nakasisilaw ng ngiti, nagkomento ang katulong na tulad ng kanyang inakala, mas maganda siyang tingnan kapag nakikita ang kanyang noo. Ang bata naman ay namula na parang kamatis. Mabilis na umiwas, nagkomento siya na hindi niya akalaing gagawin nito ang isang bagay na tulad noon. Habang medyo namumula pa rin, naisip niyang may isang problema sa bagong buhay na ito. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang isang taong sumisigaw para sa kanya. Pagpasok sa isang silid, tinanong niya kung ipinatawag siya ng dalagita. Medyo masungit, sinabi ng dalaga na gusto niya ng matatamis. Doon nalaman na ang problema ay si Mary na palaging tumatawag sa kanya. Tinanong niya kung hindi ba niya pwedeng utusan na lang ang mga katulong. Humarap, ipinaliwanag ng dalaga na sinabi ng kanyang ina na bawal siyang kumain, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pinakikinggan ng mga katulong. Pinanood niya ito habang pinag-iisipan kung gagawin ba niya. Ngunit nang makitang nagmamaktol ang dalaga, napilitan siyang pumayag. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin si Mary na kumakain ng mga makaron habang humuhuni. Isinubo ang isa sa bibig, nagkomento siya na tulad ng inaasahan, maaasahan talaga ang lalaki. Tinanong niya kung ang bata ba ay isang uri ng maalamat na magnanakaw dahil nagawa niyang dalhin ang lahat ng pagkain iyon sa kabila ng mahigpit na seguridad. At ganoon natapos ang pagiging si Jared, ang daga ng kalye. Ilang taon ang lumipas, nakatingin si Brian sa hardin nang may tumawag sa kanya. Si Mary iyon, kasama ang kanyang katulong, na nagsabing bumalik na ang kanyang ama mula sa labanan. Nakangiti, sinabi niyang hinihintay niya ito. Pagkatapos ay nakita natin ang isang taong bumababa mula sa kabayo. Iyon si Leily Chatillon, ang ama ni Mary na nag-anunsyong nakarating na siya. Sinalubong sila ng kanyang asawang si Catherine. Nagkomento ang lalaki na napakasarap umuwi. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang masiglang boses na tumatawag sa kanya. Si Mary iyon, masayang tumatakbo papalapit sa kanya. Habang karga ang dalaga, nagkomento siya na halos hindi na niya ito makilala. Tumingin si Leslie kay Brian na tumango lang. Pagkatapos ay tinanong ng Lord kung siya lang ba ang masaya itong makita. Doon niya nakita ang kanyang mga kapatid na lalaki. Nagkomento ang kanyang kuya na si Leon na naging dalaga na siya. Sinabi ni Reynald na totoo iyon, kahit na parang bata pa rin ang kanyang pangangatawan. Ginulo niya ang buhok nito, tinanong kung kumusta na siya, at sumigaw ang dalaga na ginugulo niya ang kanyang buhok. Naglalakad palapit kay Brian, hinawakan ni Leon ang kanyang balikat. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga nito sa kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, sinabi niyang matagal na silang hindi nagsasama-sama at idineklara na dapat silang magsalo-salo sa pagkain. Sa hapagkainan, masaya ang lahat. Puno ng tawanan ang paligid. Pagkatapos ng hapunan, nililigpit ng binata ang mga plato hanggang sa tawagin siya ng Lord at sinabing kailangan nilang mag-usap. Kinabahan dito ang bata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkatabing nakaupo ang dalawa, at nagkomento si Leslie na 5 taon na ang nakalipas simula nang dumating siya. Tinanong niya kung nakapamuhay ba ito ng payapa. Huminga ang binata at sinabing wala na siyang mahihiling pa. Nakangiti, idineklara ng lalaki na sapat na yon. Sinabi niya na hindi nakamukha ng binata ang naglalakad na bangkay na nakita niya 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Brian na lahat ay dahil sa kanya na bumuhay muli sa isang patay at nagbigay sa kanya ng dahilan para patuloy na mabuhay. Pinag-isipan ito ni Leslie at may ngiti, nagtanong tungkol sa buhay na utang nito sa kanya. Tinanong niya kung handa ba itong ibigay para sa kanya. Nagulat ang binata sa biglaang tanong. Pagkatapos ay nakita natin ang ilang kabalyerong papalapit sa lugar. Sa kanilang mga kamay, may dala silang mga sulo at armas. Sa sandaling iyon, nakita natin si Brian na pumapasok sa silid at hinahanap ang kanyang ginang. Medyo inaantok, tinanong ng dalaga kung ano ang ginagawa niya roon sa ganoong oras. Pagkatapos ay sumigaw siya na kailangan na niyang umalis doon ngayon. Nang marinig ito, tinanong ni Mary kung ano ang bigla niyang sinasabi. Sa harap ng mansyon, nagkomento ang Lord na sa wakas ay nagawa na niya ito, tinutukoy ang kabalyerong si Jeffrey. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na nasabi na niya sa kanya na ito lamang ang paraan para sila ay mabuhay. Nang marinig ang mga salitang ito, masamang tumingin si Leon sa kanya. Nakita natin na ang mga gwardya ay nasa kani-kanilang posisyon na. Tinanong ng Lord kung plano ba niyang mabuhay sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang amo at maging aso ng imperyo.
Nagulat dito ang lalaki at sinabing nirerespeto niya na pinanatili nito ang kanyang katapatan hanggang sa huli. Gayunpaman, sinabi niya na hindi lahat ay maaaring pumili ng isang maluwalhating kamatayan tulad ng sa kanya. Sa mga pasilyo, tumakbo si Brienne, hila-hila si Mary sa kamay. Nagtatanong ang dalaga kung saan sila pupunta, ngunit dahil walang oras na dapat sayangin, sinabi niyang kailangan nilang ilabas siya agad doon. Babalik sa sandali ng pakiusap, nagsalita ang Lord tungkol sa isang madugong labanan na malapit nang mangyari sa lugar. Sinabi niya na kapag dumating ang sandaling iyon, mayroon siyang hihilinging pabor. Hiniling ng lalaki na alagaan niya si Mary, sinasabing sa paggawa nito, matutupad niya ang kanyang tungkulin bilang kapalit. Habang tinitingnan ang napakalaking hukbo sa harapan niya, tinanong niya kung dumating ang lalaki para arestuhin siya gamit lang ang ilang sundalong iyon. Itinanggi ito ng lalaki, na nagsasabing hindi siya maglalakas loob na dumating ng walang dala para harapin ang taong kilala bilang pinakamalakas sa kaharian. Sa sandaling iyon, nagulat ang Lord sa kanyang nakita, napansin na may isang zodiac mula sa kabisera. Galit na galit siyang sumigaw, kinuwestiyon kung paano nagawang magdala ng lalaki ng mga commander ng kaaway sa Royal Capital. Nasusunog ang mansyon at pinapatay na ang mga katulong. Nagulat si Mary sa tanawing nakita niya. Lahat ng kanyang mga katulong, nakahandusay sa lupa. Natigilan siya at hinila siya ni Brienne, sinasabing kailangan na nilang umalis. Hawak siya sa balikat, sinabi niyang wala na silang oras, at hiniling na kumapit siya. Nagtatanong si Mary kung ano ang nangyayari. Walang inik, hinila niya ito sa braso. Pagdating sa kwadra, tinanong niya si Linda kung handa na ang mga kabayo. Sa sandaling iyon, nakita niyang wala ng buhay ang babae at may isang lalaki doon. Nagkomento siya sa pagiging maagap ng binata at sinabihan itong huwag mag-alala dahil matatapos ang lahat bago pa man siya makaramdam ng anuman. Noon din ay may humiwa sa kanya na pumilit sa kanyang yumuko. Nagulat ang lahat nang makitang si Reynald iyon. Habang pinipigilan ng lalaki, sinabi niya kay Brian na isama si Mary at tumakbo. Sinubukan ng binata na magsalita, ngunit sumigaw ang binatang amo na nagmamadali sa kanya. At muli, hinila siya ni Brian habang sumisigaw ang dalaga. Nakahandusay pa rin sa lupa, ipinahayag ng lalaki na nalungkot siya nang ipadala siya para pigilan ang dalawang walang kwentang tao sa pagtakas, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakaswerte niya. Hindi niya kailanman inasahan na makikipag-espadahan sa pangalawang anak ng pinakadakilang pamilya ng mga kabalyero sa Central Kingdom. Si Reynald naman, sinabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya, ang sikat na si Hugo Fagerty. Sa gitna ng gubat, sumakay ng kabayo papalayo sina Mary at Brienne. Umiiyak ng matindi ang dalaga. Ang tanging nagawa ng binata ay magpakatatag habang sinisira ang tahanan ng taong nagligtas sa kanya. Pabalik sa kasalukuyan, pinanood ng lalaki ang babae na wala pa ring malay. Sa sandaling iyon, may narinig siyang nag-uusap tungkol sa ulat ng guild. Si Altion, sinasabing may mga bakas ng mana na natagpuan sa mga bangkay ng halimaw. Nagulat dito ang lahat at nagkomento siya na malamang ay gawa ito ng mga beast tamer. Mula sa itaas, nagtanong si Brian kung kasalanan nga ba yon ng mga tamer. Nagulat sila na nandoon si Brian. Nagtanong si Aaron tungkol sa kalagayan ni Mary. May seryosong tingin, tinawag niya si Dan at Ariel na nagsasabing kakailanganin niya ang tulong nila dito. Sa isang di kilalang lugar, nagkomento ang babaeng nagngangalang Agnes na mayroong kakaiba. Tiyak na nagbigay siya ng pera, tauhan, mga halimaw, at kahit lason hanggang sa tamang sandali. Tinanong niya kung bakit nabigo pa rin ito. Nakaluhod, nagmakaawa ang lalaki para sa kanyang kapatawaran, ipinapaliwanag na nagsimulang magkagulo ang lahat ng makialam ang isang mage. Kinakabahan, humingi siya ng isa pang pagkakataon. May sadistikong tono, sinabi ng babae na pag-iisipan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na wala ng ulo ang lalaki, at may ibang taong nag-aalis ng vial mula sa kanyang katawan. Nagtanong siya kung susukuan na lang ba niya ng ganoon kadali ang Shiltrock. Ang pangalan niya ay Hugo Pagati. Nakaupo sa isang bato, nagtanong ang magandang babae kung ano pa ang magagawa niya. Dahil nabigo ang atake, tiyak na mas mahigpit na ang seguridad at paigtingin din ng Hunters Guild ang kanilang mga investigasyon. Inihayag din niya na natatakot siyang mapansin ng guild kung kumilos siyang mag-isa. Habang sinasabi ito, naalala niya ang mukha ni Ares na tumatanggi sa kanyang hiling. Nagkomento ang babae na sinimulan lang naman niya ito bilang isang biro kaya babalik na siya. Habang pinapanood siyang umalis, sinabi ng lalaki na mayroon pa siyang gagawin doon, isang bagay na hindi niya nalutas noon pa. Nakita natin ang isang lalaking binubugbog at sinabi ni Brian na wala siya sa magandang mood. Kaya, binalaan niya ito ng maaga na mas mabuting sabihin na lang ang katotohanan. Si Dan, na nandoon din, ay pinanood ang lahat habang medyo naiilang. Sa gitna ng buong away, nagmeditate lang si Ariel. Habang binubugbog pa rin, sinabi ng lalaki na wala siyang alam na tamer o troll. Galit na galit, sinabi ni Brian na alam nila ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa lugar na yon, at imposibleng hindi nila nakita ang mga halimaw na tulad ng mga yon. Habang nakatutok ang sandata sa liig ng magnanakaw, tinanong niya kung hindi ba ganito kumikita ng pera ang lalaki sa pagnanakaw.
Dahil sa takot para sa kanyang buhay, sinabi ng lalaki na wala talaga siyang alam at nagtanong kung bakit siya magsisinungaling. Habang itinataas ang kanyang punyal, kinuwestiyon ni Brienne kung paano niya malalaman kung ano talaga ang nasa isip ng isang basura na tulad niya. Nang akalain ng bandido na katapusan na niya, may pumigil sa kanya. Si Danio na nagtanong kung hindi pa ba sapat. Bukod pa rito, sinabi rin niya na nandoon siya para hanapin ang lunas para kay Mary, at wala siyang intensyon na piliting magsalita ang isang tao sa pamamagitan ng pambubugbog. Galit na kumawala ang binata. Sabi niya, balang araw, kakailanganin ni Dan na dumihan ang kanyang mga kamay. Hinarap siya ng bida, sinasabing ang panonood lang ay walang pinagkaiba sa pagpatay. Hindi masaya si Brienne, ngunit sumuko at sinabihan ang magnanakaw na umalis. Tumakbo silang lahat palabas ng lugar, at tinanong ng lalaki kung kontento na si Dan. Dahil sa kanya, mas lumiit na ngayon ang tsansang mahanap ang mga tamer. Nang marinig ito, tinanong ni Dan kung ano ang sinasabi niya. Pagkatapos ay sumigaw ang binata, sinasabing habang nagtatago siya sa likod ng kanyang pagpapaimbabaw, nag-agaw buhay na ang dalaga. Habang nagtatalo ang dalawa, payapang nagme-meditate si Ariel nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabing nahanap na niya. Nagulat ang dalawa at tumigil ang away. Ipinaliwanag ng dalaga na may gumamit lang ng mahika sa malapit. Hindi kalayuan mula doon habang naglalakad sila, nanlambot si Ariel dahil sa pagod. Nang makita ito, nagkomento si Dan na napakahina talaga ng kanyang resistensya. Sabi niya huwag na silang mag-alala sa kanya at magpatuloy na lang. Mabilis na umabante, sinabi ni Brian na mauuna na siya. Tinawag siya ni Dan, tinanong kung gagawin niya ba talaga yon. Lumingon siya, sinabing wala siyang oras na sasayangin. Dahil dito, hindi nakapagsalita si Dan. Bumaling pabalik sa dalaga, tinanong ng ating bida kung gusto niyang buhatin siya. Ngunit naglaho na si Ariel, na iniwan siyang lubos na nalilito sa kung ano ang nangyari. Sa ibang bahagi ng gubat, may naglilinis ng kanilang espada. Sa refleksyon, nakita natin na ito ang lalaki kanina, iniisip na 5 taon na ang lumipas. Tumayo siya, sinasabing hindi niya inaasahan na ang anak ng pamilyang tumakas ay mapupunta sa ganitong lugar. Nakangiti, sinabi niyang tumama siya sa jackpot. Naglakad-lakad mag-isa si Ariel sa gubat. Napabuntong hininga, sa wakas ay napagtanto niyang naliligaw na siya. Inisip niyang kailangan niyang mahanap si Dan sa lalong madaling panahon. Bigla, may napansin siyang gumagalaw sa mga palumpong. Sa ibang lugar, gumagalaw si Brian sa gubat hanggang sa tila nagulat siya sa kanyang nakita. Tinanong niya kung ang lalaking nasa harapan niya ay si Hugo nga ba talaga. Nagtatanong ang lalaki kung lumipad ba siya papunta doon. Nang makita siya, mabilis na nagbago sa galit ang ekspresyon ng binata. Nakakuyom ang kamao ni Brian habang sinasabi ng lalaki na hindi niya inaasahang may maghahanap sa kanya. Pagbangon, nagkomento siyang hindi na ito mahalaga. Pagtingin sa paligid, napansin ni Brian ang ilang katawan sa lupa. Tinanong niya kung gawa ba ito ng lalaki, na inutusan ang mga tamer na umatake at pagkatapos ay pinaslang sila dito. Tinanong ni Hugo kung ano ang halaga nito dahil tila desidido na siyang patayin siya. At may nakakatakot na tingin, idineklara niya na, nagkataon, nasa mood din siyang pumatay ng isang tao. Pabalik kay Dan, hinahanap ng binata si Ariel sa gubat. Sumigaw siya na sumagot ito kung naririnig siya. Iniisip ng ating bida na napakaburara niya para maligaw ng ganoon kabilis. Inaamin din ni Dan na nag-alala siya para kay Brian na baka makasagupa ng mga beast tamer habang mag-isa. Iniisip niya na sakit sa ulo ang lahat ng ito. Balik kay Brian, tumakbo ang binata patungo kay Hugo at inatake gamit ang kanyang punyal. Gayunpaman, iniiwasan ng lalaki ang bawat atake. Yumuko siya at gumawa ng patayong hiwa sa binata na tumama sa kanya ng sapul. Habang bumubuhos ang maraming pulang likido, sinabi ng asasin na sa wakas ay naaalala na niya. Tinanong niya kung siya ba ang alalay na kasama ng babaeng nagdangalang Mary. Pagkatapos ay ipinagmayabang niya ang pagkakaroon ng mahusay na memorya. Binanggit ng lalaki na narinig niyang nalason daw siya. Habang may kinukuha sa kanyang damit, sinabi niya na kung ganoon, siguradong ito ang hinahanap niya. Inilabas niya ang isang maliit na bote na may lamang antidote. Nang uuyam, sinabi niyang ito na ang perpektong pagkakataon para sa binata na iligtas ang kanyang dalaga at makuha ang kanyang paghihiganti. Tinanong ng lalaki kung nasasabik ba si Brian dito, at si Brian ay nabigla sa nangyayari. Inilagay ang lunas sa isang bato, sinabihan niya ang binata na huwag magmadali dahil mas gugustuhin din niyang hindi makitang nalalason ang dalaga. Inismiran niya ang ideya na mamatay ang dalaga sa simpleng laso ng goblin matapos makatakas ng buhay sa lahat ng kaguluhan. Sa matinding galit, tumakbo si Brian patungo kay Hugo, tinawag siyang gago. Pinuri naman ni Hugo ang kanyang tapang at katapatan, ngunit sinabing hindi niya alam ang kanyang lugar. Hindi pinansin ang kanyang mga salita, sumugod si Brian sa lalaki, sumaksak ng buong lakas. Gayunpaman, perpektong nasangga ng lalaki ang kanyang punyal at tumalsik ito. Tinanong niya kung akala ba talaga ng binata na kaya siyang harapin gamit ang laruang iyon. Samantala, nanginginig ang kamay ni Brian at nagsimulang tumulo ang pulang likido mula rito. Naisip ni Brian na nakalimutan niya sandali, salamat sa adrenaline. Bukod dito, nagtataka siya kung gaano kalakas ang lalaking ito. Si Hugo Paget,
isang dating katulong ni White Ares na kabilang sa 12 zodiac signs, ang pinakamalakas na order ng mga kabalyero ng imperyo. Binansagan din ang lalaki bilang perverted duelist dahil sa kanyang panatikong pagkahumaling sa mga duelo. Ang kanyang pagkahumaling ay nakakagulat. Kahit sa larangan ng digmaan kung saan sigurado na ang panalo, igigiit niyang labanan ang commander ng kalaban para pagpasyahan ang resulta. At ang katotohanang buhay pa siya ay nangangahulugang hindi pa natatalo ang lalaki sa isang duelo. Napansin ang takot sa tingin ni Brienne, tinanong ni Hugo kung anong problema. Nang uuyam, tinanong niya kung saan napunta ang lahat ng tapang niya kanina. Sinabi niya kay Brienne na magkukwento siya para bigyan ito ng motibasyon. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na ang marka sa kaliwang mata niya ay gawa ni Reynald na sumugod para iligtas siya. Nagkomento si Hugo na ang mga kabalyero ng Central Kingdom ay nabuhay ayon sa kanilang pangalan dahil sa pambihirang galing, sinabing ito ay isang magandang duelo. May nakakatakot na ekspresyon, nagkomento siya na ang hitsura sa mukha ng binata nang makita niyang tumusok ang kanyang espada sa puso nito ay isang mahalagang tanawin. Kung ganoon, napagpasyahan niya na sa sandaling mapatay niya ito, pupunta siya sa nayon at sasabihin sa dalaga ang lahat ng nangyari noon ng detalyado. At pagkatapos ibigay sa kanya ang antidote, hahamunin niya ito sa isang duelo at hihiwain ng maingat na parang gumagawa ng isang obra maestra. Mahigpit na hinawakan ang kanyang punyal, idineklara ni Brienne na hindi iyon mangyayari dahil mamamatay siya mismo doon. Lumundag siya patungo sa lalaki sa bilis na nagpakawala ng isang atake, ngunit madaling umiwas si Hugo at hiniwa siyang muli mula sa likuran. Walang pag-aalinlangan, lumingon muli ang binata at sumuntok. Gayunpaman, umiwas ang asasin at muling gumanti ng atake. Dahil sa sugat sa kanyang binti, nagsimula siyang mag-alala. Umatras siya habang tinatanong kung ano sa tingin ng lalaki ang ginagawa nito. Nagtanong si Hugo kung ano ang ibig niyang sabihin doon, sinabing tinitiyak lang niya na hindi masisira ang kanyang laruan. Habang lumalabas ang mga ugat sa kanyang mukha, tinawag siya ng binata na gago. At sinabihan naman siya ng asasin na huwag mag-alala dahil nagsasawa na rin naman siya dito. Humakbang pasulong, nagpakawala ang lalaki ng isang pahalang na hiwa na tumama kay Brienne sa gitna mismo ng dibdib. Habang bumabagsak, nagtaka ang binata kung paano siya natamaan mula sa ganoong kalayo. Kasama si Ariel, nagtaka ang dalaga kung sino ang nag-iwan ng mga bakas na yon. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bakas na patungo sa shield rock. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ito ba ay halimaw ng ibang tamer. Gayunpaman, iniisip niyang magiging ayos lang dahil may mga sundalo at hunter sa teritoryo. Dahil doon, nagmadali siya, kailangang mahanap si Dan sa lalong madaling panahon, ngunit pagkatapos ay nag-atubili siya. Umatras siya at nagpasya na asikasuhin muna ang halimaw bago muling makipagkita sa kanila. Pagbalik sa kinaroroonan ni Brienne, ang binata ay nasa lupa, lubos na sugatan. Pinuri siya ni Hugo sa kanyang kahanga-hangang determinasyon. Mas padalos-dalos siya kaysa matapang, pero hindi siya nakakaaliw. Kaya sinabi niyang bibigyan niya ito ng kamatayang walang sakit. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Nagsisisi si Brian sa pagiging padalos-dalos. Kahit alam ang malaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila, sumugod lang siya sa laban ng walang plano. Nabulag sa galit, kumilos siya laban sa kanyang kalikasan. Pero sa kaibuturan, alam niyang para sa lalaking ito, hindi man lang siya isang kalaban. At ang pinakikinagalit niya ay hindi ang lalaking nasa harapan niya, kundi ang sarili niyang kahinaan sa pagkabigong protektahan ang isang tao. Habang itinataas ng lalaki ang kanyang espada, nagpapaalam na si Brian sa mundo nang biglang may tumama sa lalaki sa napakabilis na bilis. Matapos matamaan, naparalisa si Hugo sandali. Habang pinapanood ang eksena, mukhang nagulat si Brian sa kanyang nakita dahil si Dan yon na may hawak na bat. Habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang sugatang mukha, tinanong ni Hugo kung sino ang binata, at sumagot ang bida na siya dapat ang nagtatanong niyan, tinatanong kung sino siya sa akala niya para isipin palang napatayin si Brian. Mula sa lupa, sinabihan ng binata si Dan na tumakbo. Gayunpaman, sinipa siya ni Hugo sa mukha, pinatahimik siya, at pinatalsik siya paatras. Sumigaw ang ating bida sa pag-aalala para sa binata. Hawak ang kanyang ulo, tinanong niya kung paanong naglakas loob ang binata na abalahin ang isang sagradong duelo, at idineklara ni Dan na walang katuturan ang sinasabi niya. Nagulat ang bida nang maramdaman niya ang isang ataking galing kay Hugo. Madali siyang umiwas na ikinagulat ng asasin. Bilang ganti, gumanti ng atake ang binata, tinatanong kung ano sa tingin ng lalaki ang ginagawa niya. Ang lakas ng atake ay nagpatalsik kay Hugo. Nagtaka siya kung mahika ba ang sandata ng binata, iniisip na imposibleng purong lakas lang iyon. Sabi ni Dan, nararamdaman niyang hindi ito isang normal na sitwasyon. Pinuri ni Hugo ang lakas at sandata ng binata at nagkomento na nakahanap si Brian ng isang napakakakaibang kaibigan. Pinatunog ang kanyang leg, nagkomento siyang maganda ito dahil nababagot na siya. May nakakatakot na ngiti, sinabi niyang kung ganoon, gusto niyang makita kung ano ang kaya ng binata. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang atake na madaling iniwasan ni Dan. At walang tigil, sinundan niya ito ng ilang saksak. Nagtaka si Hugo kung saan nanggaling ang lalaking ito. Samantala, lumapit si Dan, hinampas ang espada ng lalaki.
Pagkatapos ay napagtanto ng lalaki na hindi lang ito bilis ng reaksyon habang tumatalsik siya dahil sa malakas na impact. Sa wakas ay napagtanto niya na ang tunay na panganib ay ang sobrang lakas na yon dahil sa isang malinis na tama lang, mamamatay siya. Nagtaka ang lalaki kung gaano nakatagal mula noong lumaban siya na nakataya ang kanyang buhay. Napansin ni Dan na bumigat ang atmosfera sa paligid ng lalaki, at naglakad itong parang lasing na humihiling na huwag siyang bigin habang nagpapakawala ng isang aerial slash na siya namang gumawa ng hiwa sa tiyan ni Dan. Dynamic visual acuity, ang kakayahang subaybayan ang mga gumagalaw na bagay ng may katumpakan at bilis. At para sa mga manlalaro ng basketball, ang kasanayang ito ang pinakamahalaga. Si Kim Dan ang pinakapambihirang manlalaro sa aspetong ito dahil kinailangan lang niya ng 0.15 segundo para malaman ang landas ng bola. Iyon mismo ang hindi niya maintindihan dahil sa mga mata ni Dan, ang landas na iyon ay malinaw na isang bola. Sabi ni Hugo, kahanga-hanga iyon dahil 1,000 bahagi lang ng 1 segundo ang kinailangan niya para mag-react sa nakamamatay na atake. Nakangiti, idineklara niyang higit pa sa inaasahan niya ang binata. Sa kanyang isipan, napansin ng bida na hindi niya na kailangang makipagpalitan ng maraming atake para malaman na ang teknik na iyon ay lubos na nakakalula. Habang kaharap si Hugo, nag-iisip ang ating bida kung mananalo ba siya laban sa halimaw na ito. Kanina lang, nakita natin si Dan na naghihinagpis matapos ma-strike out. Ang kanyang coach naman, sinabihan siyang huwag itong masyadong seryosohin, ipinapaliwanag na hindi naman siya naglaro ng masama. Ang kanyang kalaban ay isang halimaw lang, isang taong bumabato sa Edimarov range gamit ang kanyang kaliwang braso. Nagkomento naman si Dan na hindi niya makita kung paano makarating sa base dahil masyadong mabilis ang bola at hindi siya sanay sa mga kaliwete. Napabuntong hininga ang kanyang coach at sinabing walang pitcher na hindi kayang talunin. Paliwanag niya, bawat kilos ay nagpapakita ng kanilang kayang gawin. Kung magmamasid si Dan ng mabuti, magsisimula siyang makakita ng higit pa rito, isang kahinaan sa kanyang kalaban na hindi niya nakikita noon. Habang sinusuri ang mga galaw ni Hugo, napansin ni Dan na kahit kanan ang gamit ng lalaki, nanatili siyang naka-orthodox stance na nauuna ang kaliwa. Kaya ang natitirang barahan na lang ay ang kanyang kaliwang mata. Bagamat maaari nitong bawasan ang kanyang depth perception, malamang ay napunan na ito ng lalaki sa pamamagitan ng pagsasanay. Gayunpaman, sa paghusga sa tindig ng lalaki, napagtanto ng bida na tiyak may malaking blind spot. Ang pagkabigo niyang umilag sa batong ibinato niya kanina ay malamang dahil dito. Kung magagamit niya ang blind spot na iyon at makatama ng isang malinis na palo, iniisip niyang magkakaroon siya ng pagkakataon. At doon sumugod ang asasin na sumusubok ng isa pang hiwa. Tinarget ng bida ang blind spot, ngunit sumablay siya sa isip na hindi ito gagana. Inisip niya na dahil alam ni Hugo kung aling kamay ang ginagamit niya, halata ang trajectory habang umiiwas siya sa isang atake. Ngunit ginulat siya ng espadatsin ng isang tuhod sa ulo. Napaatras siya nito habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Mapanghamak na nagkomento si Hugo na mukhang naubusan na siya ng lakas, at habang kahanga-hanga ang kanyang pisikal na kakayahan, hanggang doon na lang siya. Tinawag niya itong hampas lupa na walang teknike habang palihim na may pinupulot si Dan. Habang sumusugod, sinabi niyang dapat na lang mamatay ang binata. Umiwas sa atake, naghagis si Dan ng 3 bato kay Hugo. Umiwas siya, ngunit nakalikha ito ng pagkakataon dahil naharangan ang kanyang paningin at ang papalapit na binata na lang ang nakikita niya. Sa sandaling tila atake na ang binata, sinaksak ng asasin ang dibdib ni Dan gamit ang kanyang talim. Dahil doon, napangiti si Hugo, iniisip na nanalo na siya, ngunit may ibinato si Dan at may sumalo nito. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na katapusan na ng lalaki, sabay tawag kay Brian. Kasama si Alt, nakikita natin ang binata na nagmamasid sa isang halaman. Tinanong niya kung iyon na ba ang halamang gamot na panlunas, ngunit sinabi ni Alyosha na isa lang itong damo. Bukod pa rito, nagkomento siya na sinabi mismo ni Alt na hindi galing dito ang lason. Tinanong niya kung talaga bang iniisip nilang mahahanap ang halamang gamot na panlunas sa pamamagitan lang ng paggalagala sa kakahuyan malapit sa lungsod. Sinabi naman ni Celis na ginagawa lang nila ito habang hinahanap ang mga natitirang halimaw at tinanong kung hindi ba siya nag-aalala. Tinanong ng Beast Woman kung hindi ba siya namimitas lang ng gulay, at sumagot si Celis na hindi mo masasabi dahil maaaring makatulong ang gulay sa paggaling ni Mary. Napabuntong hininga si Alyosha at sinabing mas mabuting maghanap ng herbalist kaysa mag-aksaya ng oras doon. Pagkatapos ay nakarinig sila ng malakas na kalabog. Nagkomento si Alyosha na tila may natitira pang mga halimaw. Kasama si Ariel, nakikita natin ang dalaga na matapang na lumalaban. Naisip niya sa sarili na mas tumatagal ito kaysa sa inaasahan, at nagtaka siya kung bakit, sa lahat ng bagay, isang higanting oso pa na may mataas na panlaban sa mahika. Pagkatapos ay ginamit niya ang spell, ang martilyo ng makalangit na paghatol. Lumikha ito ng malakas na kalabog sa lugar. Sa isang saglit, tila walang malay ang oso hanggang sa mabilis itong nagkamalay. Mabangis na lumundag patungo sa kanya, tinamaan nito ang lugar kung nasaan ang dalaga kanina. Ngunit nagulat itong makita na isang magic barrier lang ang tinamaan nito.
Bilang ganti, nagpatawag si Ariel ng ilang ice spikes na tumusok sa katawan ng oso. Hindi pa kontento, tuluyan niya itong ginawang yelo na parang isang beer popsicle. Pagod, bumagsak siya sa lupa na iniisip na masama ito dahil gumamit siya ng masyadong maraming high-cost na spell. Iniisip niyang kailangan niyang hanapin si Dan sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang anino sa kanyang likuran. Nagtaka siya kung hindi pa ba tapos. Nakita ni Ariel ang isang atake na paparating sa kanya, ngunit napagtanto niyang hindi siya makakapagtanggol sa tamang oras. Sa sandaling iyon, tinamaan ang Yeti ng ilang pana sa mukha. Nagulat ang dalaga nang makita si Celis doon. Sumugod si Alyosha at sinabihan ang Yeti na umalis doon, tinawag itong pangit. Hinampas ito ng Beast Woman, ngunit pinrotektahan nito ang sarili gamit ang mabalahibong mga braso. Nang hinayang ang babae dahil isang daplis lang ang tumama. Sa sandaling iyon, may nakapansin na bumagsak si Ariel. Tinanong nila kung kaya niyang tumayo. Napagtanto niyang si Alt ito. Habang tinutulungang tumayo, tinanong niya kung nasaan sina Dan at Brienne at bakit siya nag-iisa. Ipinaliwanag ng dalaga na hinabol ng dalawa ang summoner at natisod niya ang mga bakas ng halimaw. Dahil doon, naintindihan ni Alt kung paano umabot ang mga bagay sa puntong ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ariel na ang halimaw ay isang Wendigo, isang makapangyarihang hayop na naninirahan sa malayong hilaga. Sabi niya, ibig sabihin nito ay wala silang pag-asa kung mag-isa, at tinanong kung kaya niyang gumamit ng mahika. Medyo tensyonado, sumagot siya ng hindi. Nagulat ang binata, at ipinaliwanag niya na imposible ang malalaking mapanirang spell. Maliliit na spell lang ang kaya niyang gamitin. At dahil ganoon ang sitwasyon, sinabi niyang dapat silang tumakbo. Nalulungkot siyang sabihin ito, ngunit wala silang lakas para manalo. Kaya ang pinakamabuting gawin nila ay tumakbo at humingi ng tulong sa domain. Gayunpaman, tumanggi si Alt, sinasabing may mga bukid sa malapit kung saan nakatira ang mga bata at matatanda. Kahit na makatakas sila, hindi makakalikas sa tamang oras ang mga taga-nayon. At sa oras na makakuha sila ng tulong, marami na ang mamamatay. Buong pa siya, sinabi niyang mananatili sila at hiniling kay Ariel na pumunta sa domain para tumawag ng mga reinforcement. Tinanong ng dalaga kung ano ang sinasabi niya na hindi raw siya magtatagal. Ikinagulat ni Ariel, sinabi ni Alt na alam na niya yon. Nagkomento siya na kahit hindi nila ito mapigilan, ito ay isang bagay na dapat gawin ng isang tao. Nagulat ang dalaga sa kanyang naririnig. Hinampas ng halimaw ang kamay nito sa lupa na nagpaatras kay Alyosha. Nakita si Ariel na naka-fighting stance, sinabihan siya ng babae na tumakbo ng mabilis dahil hindi na siya magtatagal. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, tumayo ang halimaw. Natakot ang dalaga sa laki nito. Sinabing hindi siya makakatakbo, tinanong ng dalaga kung maaari niyang iwan ang gawain kay Celis, at tinanong ni Alt kung ano ang ibig niyang sabihin. Hawak ang kanyang tungkod, ipinaliwanag niyang hindi niya alam kung magagawa nila ito, ngunit gusto niyang subukan. Kasama si Celis, nakikita natin ang dalaga na tumatakbo ng buong bilis. Iniisip niyang napakasama nito. Masyadong malaki ang teritoryo, at sa bilis na ito, hindi siya aabot sa oras. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang karwahe na may simbolo ng guild. Sumigaw si Celis sa kutsero, tinatanong kung galing ba siya sa guild. May nagbukas ng bintana, nagtatanong kung bakit sila huminto. Magsasalita na sana ang kutsero, ngunit pinutol siya ni Celis na humihingi ng tulong, sinasabing nasa panganib ang kanyang mga kasama. Sa pamamagitan ng kanyang salamin, napansin ng babae ang simbolo ng guild sa ilalim ng balabal ng dalaga. Nang makita ito, sinabi niyang hindi niya maaaring iwan sa panganib ang kanyang mahahalagang hunters. Hiniling niya sa dalaga na ituro sa kanila ang daan. Samantala, nilalabanan ni Ariel ang malaking halimaw. Sa sandaling atake na sana ito, nakialam ang kanyang mga kasama. Tinanong ni Alt kung okay lang siya. Nagpasalamat naman ang dalaga sa tulong niya. Nagkomento ang binata na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Makapalang balat nito at hindi tinatablan ng kanilang mga talim. Bukod dito, tila matalino ito at nagpumilit na mag-focus kay Ariel. Nagkomento ang Beast Woman na hindi nila ni Alt alam kung paano nila tatagusan ang halimaw na yon, at tinanong niya kung may ideya ang kanyang kaibigang matulis ang tainga. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Ariel na isang atake lang ang kaya niyang gamitin, ngunit kailangan niya ng oras para i-cast ito. Nakangiti, tinanong ni Alyosha kung narinig iyon ni Alt. Inulit na isang pagkakataon lang ang meron sila, umuungol ang halimaw at nagbabala ang babae na paparating na ito. Tumalon siya, iniwasan ang atake nito at napunta sa ibabaw. Hinampas niya ang mukha nito habang si Alt naman ay tinira ang mga binti nito. Nakapokus, binibigkas ni Ariel ang spell. Balik sa dalawa, inisip nilang imposible ito. Nang makitang walang pinsala, umungol itong muli at itinulak sila palayo. Tumingin kay Ariel, sumigaw si Alyosha, at sinabi ng babae na kailangan pa niya ng oras. At doon niya nakita ang halimaw sa harap niya na handa na siyang lamunin. Nang aatake na sana ito, isang hiwa ang tumama, hinati ito sa gitna at itinapon ang babae palayo dahil sa shockwave. Patakbong lumapit sa kanya, may nagtanong kung ayos lang ang babae. Isang babaeng soro ang nag-abot ng kanyang kamay, tinatanong kung ayos lang siya. Ngumiti ito, at naisip ni Ariel na ang cute niya.
Agad namang tumakbo ang mga kasama niya, tinatanong kung ayos lang siya. Tumango siya, sinabing dahil lahat iyon sa kanya. Nagpasalamat si Alt sa kanya, sinabing ligtas ang lahat dahil sa kanya. Bigla siyang natigilan, napansin ang sagisag ng platinum rank sa baluti ng babae. Umiti siya at sinabing wala lang iyon, na isa lang siyang ordinaryong hunter. Sakto noon, may dumating na iba, sinasabing mukhang hindi pa sila huli. Ang babae kanina, kasama si Celis. Si Celis naman ay nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang lahat. Habang papalapit siya sa grupo, sinabi ni Alt na muntik na sila roon. Tinawag ng babaeng may sungay si Ariel. Tinanong niya kung si Ariel ang gumawa nito, habang tinuturo ang nagyelong oso. Tumango siya, nagpasalamat sa tulong, pero nagtanong din kung sino ang babae. Sinabi ng babae na ikinagagalak niyang makilala ito, at ipinakilala ang sarili bilang guildmaster, si Lee Reyong, na ikinagulat ng lahat.